Nais ni Kirishima Miyama na sana magulo ng batang babae sa larawan ng kanyang buhay. Sa Osaka, sa tahanan ng Samei, nagtanong si Yoshino sa kanyang lolo tungkol sa pinakahuling tabloid na may kinalaman sa mundo ng Yakuza. Dahil ang kanyang lolo, si Renji, ay isang direktang inapo ng Kirigaya Yakuza, natuwa siya nang makita ang mas matandang, maskuladong imahe ng kanyang sarili. Ngunit hindi ito pinansin ni Yoshino. Nais niyang malaman kung bakit nakasulat doon. Matagal nang malapit ang mga apo ng dalawang grupo, malapit na ang kanilang kasal. Hindi pa nga niya nakikilala ang apo ng Miyama Yakuza mula sa Tokyo, kaya paano siya magkakasal dito? Nalaman na ang kanyang lolo ang nagkalat ng balita. Dahil siya ay 17 anyos at palaging nag-iisa, naghahanap ang kanyang lolo ng magiging kapartner para sa kanya. Sinabi niyang gwapo ang apo ng Miyama, at kamukhang kamukha ito ng kanyang lolo, si Gako, noong kabataan nito. Magkaibigan ang lolo ni Yoshino at ang lolo ng pamilya Miyama. Sinabi ng lolo ni Yoshino na maganda siya dahil sa mga gen nito, at sayang naman kung hindi ito magkakaroon ng tagapagmana. At kahit na ang lahat sa bayan ay pumapansin sa kanyang kagandahan, dahil sa kanyang mukha, madalas siyang tawaging hostess ng Yumeda o Mrs. Divorced with Kids. Sinubukan siyang aliwin ng kanyang lolo at hikayatin siyang pumunta sa Tokyo upang makita si Kirishima. Nagtaka siya kung may alias na pangalan si Kirishima, pero sinigurado siya ng kanyang lolo na hindi ito Yakuza, kundi isang ordinaryong estudyante sa high school. Pagdating sa bahay ng Miyama, sobrang namangha siya sa laki nito. Sa loob, nakatagpo siya ng si Gako, at talagang gwapo ito sa kanyang mata. Pinuri siya ni Gako dahil kamukha niya raw si Renji, at inamin ni Yoshino na madalas nga niyang marinig na kamukha siya ng kanyang batang lolo, pero bilang isang babae. Nabalisa siya at tinanong kung nasaan si Kirishima. At nang lumingon siya, nandoon na pala si Kirishima. Nakangiti, ipinakilala siya nito at inakbayan siya upang ipakita ang buong bahay. Nang malaman niyang isang malayo ang bahay na ni-renovate para sa kanya, hiwalay sa pangunahing bahay, nakaramdam siya ng kalungkutan, dahil hindi niya alam kung magustuhan ba niya doon. Ngunit kahit na, naging magalang si Kirishima, at sinabing walang problema kung hindi niya gustong tumira doon. Inisip ni Kirishima na hindi ito magwo-work, ngunit nang malaman niyang pupunta siya upang makita siya, natuwa siya ng husto. Pagkatapos, sa Ouran Private School, nalaman na labis ang paghanga ni Yoshino kay Kirishima kaya agad siyang naglipat ng paaralan. Pero hindi niya maiwasang maramdaman na ginamit siya ng kanyang lolo. Pagkatapos mag-chat at samahan siya ni Kirishima patungo sa klase, naisip niyang hindi talaga mukhang galing sa isang pamilya ng Yakuza si Kirishima. Natuwa siyang normal lang ito. Sa klase, nagulat siya nang makita na may 3 batang babae na nais makipag-usap sa kanya, dahil wala namang gustong makipag-usap sa kanya sa dati niyang paaralan. Narinig nilang dumating siya sa paaralan kasama si Kirishima at nagtataka kung kamag-anak ba siya o kasintahan nito. Nang marinig nilang hindi siya alinman sa mga iyon, binangga nila ang kanyang mesa at sinabing hindi sila naniniwala sa kanya. Bigla, naging hindi maganda ang karanasan ni Yoshino sa paaralan. Bawat lugar na pupuntahan niya, ramdam niyang ang lahat ng mga babae ay nakatingin sa kanya. Ngunit, si Kirishima ay nanatiling kamangha-mangha. Nagulat siya nang marinig mula kay Yoshino na sikat siya, dahil karamihan sa ibang mga estudyante ay hindi talaga nakikipag-usap sa kanya. Ngunit may kabuluhan ito dahil alam ng lahat na siya ay apo ng isang Yakuza. Hindi alam ni Yoshino na alam nila iyon at ngayon ay nagtataka siya kung natatakot ba sila sa kanya dahil doon. Ngunit ngumiti lang si Kirishima at sinabi na kung magsimula man ng Yakuza ng anumang problema, maaari lang silang i-report sa pulis at aayusin ito. Hanggang sa alam ng mga tao iyon, wala nang dahilan upang matakot. Kahit na may paliwanag siya, tumigil si Yoshino, nagtataka kung nakakaramdam ba si Kirishima ng inis sa mga kakaibang titig ng mga tao sa kanya. Ang kanyang sagot ay naging nakakabahala at medyo mapang-asar. Sinabing, sino ba ang nakakaalam? Hindi ko na iniisip yon. At sino bang may pakialam? Hindi handa si Yoshino sa pagbago ng tono ni Kirishima. Ngunit nang makita niyang bumalik siya sa pagiging positibo at masayahin, kinalimutan niya ito. Nakahiga siya sa kama ng gabing iyon, ngunit bigla siyang bumangon, hindi makatulog. Kinabahan siya at naiisip kung paano parang ibang tao si Kirishima sa maliit na sandali na iyon sa hagdan. Lumabas siya ng kanyang kwarto upang kumuha ng tubig at napansin ang liwanag sa labas ng bintana. Pagtitingin niya sa labas, nakita niyang natabunan ng dugo si Kirishima. Ngunit agad siyang nagtakip upang hindi siya makita. Nagsimulang humingal si Yoshino sa takot at alam niyang Yakuza si Kirishima. Sa paaralan, hindi niya ito maiwasang isipin, ngunit pinilit niyang tanggihan ang nakita,
pinaniwala ang sarili na ito'y isang guni-guni mula sa kakulangan ng tulog. Nakarinig siya ng mga batang babae na nag-uusap tungkol sa kanya, tinatawag siyang flashy at nagtataka kung talagang gusto siya ni Kirishima. Isa sa kanila ang nag-imbento ng tsismis na nagtatrabaho siya sa industriya ng sex para bayaran ang kanyang mga utang habang tumatawa. Nako, anong abala? Ganito na naman, parang sa Osaka. Pagkatapos ng klase, habang namimili sila ni Kirishima ng mga gamit, sinabi niya sa kanya na kailangan niyang mag-withdraw ng pera sa convenience store at babalik siya agad. Ngunit mag-isa, napansin niyang napalibutan siya ng tatlong lalaking amoy alak. Naisip niya kung binabastos ba siya. Sa buong buhay niya, wala pang pagkakataon na nilapitan siya sa kalsada maliban kay Ginoong Imay, ang matandang lalaki sa shopping district. Hinawakan siya nila sa balikat upang samahan, kahit pa sinabi niyang may naghihintay sa kanya. Sinabi ng isa sa kanila na huwag mag-resist, at bigla siyang hinawakan ni Kirishima. Na may kabaitan, sinabi niyang siya ay namimili kasama siya. Ang lalaking hinawakan ni Kirishima ay sinubukang hawakan ng kanyang braso, at dito nagbago ang ekspresyon ni Kirishima habang iniikot ang braso ng lalaki pabalik at binasag ang bote sa kanyang ulo. Naging nerbyuso ang dalawang ibang lalaki nang makita ang twisted ng ngiti ni Kirishima. At matapos niyang matamba ang mga ito, patuloy niyang pinapalakas ang palo sa isa sa kanila hanggang sa nakiusap si Yoshino na tumigil. Lumiko si Kirishima, ngumiti at nagsabing, "Sandali lang, tapos na ako." Hinaplos ang walang malay na lalaki na halos patay na. Sinabi ni Kirishima sa lalaki na mas mabuti pa ay maalala niya ang mukha niya. At, ang babae na yan ay akin, kaya huwag mong subukang makipag-usap sa kanya kapag nakita mo siya ulit. Pwede mong ikwento ang lahat ng detalye tungkol sa akin sa mga kasama mo. Malaya kayong bumalik para mag-higanti. Pero susugurin ko kayo at lahat ng inyong pamilya. Naiintindihan mo. Pumayag ang lalaki bago siya bitawan. Ngayon, habang naglalakad kasama si Yoshino, ipinaliwanag ni Kirishima ang protektadong buhay na naranasan niya, dahil alam ng lahat sa kanyang bayan na siya ang apong babae ng leader ng Samei. May isang tao ring marahil na kasama siya sa lahat ng oras na hindi mukhang kriminal. Binalaan siya na mag-ingat dito, dahil hindi ito Osaka. Bago magpatuloy, itinuro niya ang dugo na nasa hoodie nito. Hindi siya nag-isip ng labis tungkol dito, at nagpasya siyang tanggalin ito. Nagulat si Yoshino nang makita ang kanyang mga tato. Nakalimutan lang niyang banggitin ang mga ito. Pero ngayon, habang lumalapit siya, itinaboy niya ang kanyang kamay. Hindi niya ito sinasadya, tila kasi ang intimidating nito. Huminga siya ng malalim, sinabing napakapagod na nito at hindi na niya ito kayang gawin, isang nakakagulat na pahayag para kay Yoshino. Nagbago ang tono nito, nang aminin ni Kirishima na mataas ang pag-asa niya sa kanya bilang apo ng isa pang leader ng gang ng Yakuza na maganda. Inaasahan niyang siya ay spoiled, makasarili sa kaibuturan, at dapat ay isang babaeng nag-aasal na mataas. Gustong-gusto niya ang ideya ng isang babaeng kinaiinisan ng ibang babae. Nagmahal siya sa ideya ng pagiging inilalabas-labas ng isang babaeng walang mga kaibigang babae, na hindi pinapansin ang anumang batayang karapatang pantao, at pinasama siya. Nagsimula siyang malumbay, hindi makaintindi sa kanyang mga baliw na hangarin, at nilinaw nito na siya ay mas normal kaysa sa inaasahan nito. Sobrang normal na napagod na siya sa kanya. Inisip niyang magkakaroon sila ng kasiyahan sa loob ng isang taon, pero ngayon ay nadaman niyang siya ay masyadong pasanin. Sa ngayon, siya ay isang ganap na walang silbing babae sa kanya, at humiling siya na kahit papaano ay kumita ito ng pera upang makabawi sa kanyang oras. Ipinunto na ang kanyang mga selling point ay ang kanyang mukha at katawan, nais niyang ipagbili ito at kumita ng pera. Sinubukan pa niyang ibenta siya sa ideya ng pagtatrabaho sa isang bahay aliwan na kasali siya, isa kung saan. Kung magtatrabaho siya ng mabuti, madali siyang makakakuha ng 1,000,000 yen sa loob ng 2 buwan. Maaari niyang gamitin ang tagline na classy and clean, na may magagaan na opsyon na masisiyahan ang mga customer. Pero kung hindi niya ito magagawa para sa kanya, nais niyang umalis siya. Bumalik sa Osaka at sabihin sa kanyang pamilya ang eksaktong sinabi niya sa kanya. Ayos lang sa kanya na magpasimula ng ibang gyera ng gang. Baka patayin siya, inaasahan na niya ang tunggalian. Hindi inisip ni Yoshino na maaaring mayroong baluktot na tao tulad ni Kirishima sa mundong ito. Talaga siyang nag-isip kung dapat na siyang bumalik. Nang suriin ang kanyang shukabi, nagulat siya nang makita ang putik sa lahat ng kanyang gamit. Ito ang kanyang unang karanasan sa bullying sa paaralan. Sinubukan niyang kunan ito ng larawan para sa kanyang lolo pero ngayon ay nagtatanong kung ano ang maidudulot nito para sa kanya. Habang naghuhugas siya ng kanyang sapatos sa gabi, tila napakaakit na marinig ang tunog ng pag-uwi sa Osaka.
Pagkatapos ay narinig niya ang kanyang telepono na tumunog, at ito ay ang kanyang lolo, na masigla tulad ng dati. Alam niyang malungkot siya, ngunit sinabi niyang kailangan niyang manatili doon sa loob ng 1 taon. Kahit na siya'y mabuli o paglaruan, sinabihan siyang huwag bumalik kahit gaano pa ito kahirap. Sinabi niya sa kanya na gumugol ng 1 taon upang ipahulog ang batang Miyama sa kanya sa puntong handa siyang mamatay para sa kanya. Pagkatapos, makalipas ang 1 taon, dapat siyang bumalik at iwanan siya ng walang awa. Iyon ang pinaka-epektibong paghihiganti laban sa isang lalaki. Ipinaliwanag niya na madalas din siyang iiwan ng mga babae. At sa totoo lang, akala niya ay patay na siya nang itapon siya ng 3 babae sa ilog matapos nilang malaman na nilalaro sila nito. Habang nagtatapos ang tawag sa tawa ng kanyang lolo, tanging ang naisip lamang niya ay kung paano ang lahat ng mga lalaki sa paligid niya ay basura. Ano man. Dahil sa pagdidiin ng kanyang lolo, pinlano niyang gawin ang eksakto ng inaasahan nito. Sa isa sa kanyang mga trabaho, nakipag-usap si Kirishima kay Aoi tungkol sa kung gaano katagal nang nawala si Yoshino, 2 linggo na. Nag-alala si Aoi, alam na papatayin siya ng lolo ni Kirishima, ngunit sinabi niyang hindi siya makakatulong. Sa paaralan kinabukasan, pumasok si Yoshino sa kanyang silid-aralan, na nagulat sa kanya dahil akala niya ay umuwi na siya. Sinasabi niyang mayabang siya na sinabi niya na ang kanyang mga selling point ay ang kanyang mukha at katawan. Kaya, itinapon ang kanyang bag sa kanyang mesa, sinabi niyang iyon mismo ang ginawa niya. Isang kidney, 4 na milyong yen. Nakipag-ugnayan siya sa ilang koneksyon at nagawa ito mula sa isang kaibigan ng isang kaibigan ng isang kaibigan, inalis ito sa pamamagitan ng endoscopy. Ngumiti siya, sinasabing siya ay nasa jeta mula sa asin sa buong buhay niya. Tumayo siya at handang bumalik sa kanyang klase. Sinabi niyang hindi siya babalik sa Osaka at hindi siya nag-aalala kung ano ang gagawin niya mula rito. Ngunit magkakaroon siya ng mga konsekwensya kung masyado siyang magpapakadalas. Tinawag niya ang mga babaeng estudyanteng nagalit sa kanya kanina, sinasabing kahit na kailangan niyang mag-crawl sa sahig o mabulunan sa kanyang sariling dugo, dadalhin niya sila pababa sa impyerno kasama niya at sirain ang kanilang mga buhay. Nagulat si Kirishima sa nakita niyang pagkasuwail ni Yoshino. Agad niyang pinigilan siyang umalis at, may malaking ngiti, sinabi niyang mahal niya siya, nagpapaangat sa kanya. Ito ang isa sa mga pinakakapanpanabik na karanasan na nakilala niya sa kanyang buhay. Tiyak niyang nakumbinsi na ito ay pag-ibig. Hinailan niya siya malapit, sinasabing nais niyang pakasal sila at nasirain niya ang kanyang buhay. Ngunit nagtataka siya kung ano ang problema sa isip nito. Habang nagla-lunch, nakita si Yoshino na patagilid, sinusubukang umiwas kay Kirishima. Gusto lang niyang kumain ng tahimik, pero parang sa bawat libreng segundo na mayroon siya, bigla na lang itong naroon. Naku, ramdam niya ang sakit mula sa kanyang kidney transplant, ang tiyan at stress ay nagpapahirap sa kanya. Pakiramdam niya may lakas ng loob siyang sabihin sa kanya na mahal siya, ang parehong batang babae na sinabi niyang magbenta ng katawan. Bukod pa doon, palaging nakangiti si Kirishima. Kaya't mahirap malaman kung ano ang iniisip niya. Pero syempre, nakangiti siya sa likod niya. Bigla siyang tumalon, nagtataka kung paano siya natagpuan dito, na sinagot ni Kirishima na marahil dahil sa pagmamahal niya sa kanya. Pero biro lang, kahit na seryoso siyang umiibig, ang tunay na sagot ay ipinakabit niya ang GPS sa electronic dictionary niya. Galit na galit siya, binasag ang kanyang gamit. Hindi pinansin ang kanyang mga reklamo, sinabi ni Kirishima na nandito siya para sabihin na gusto siyang kausapin ng ama niya. Habang naghihintay sa bahay, kinakabahan si Yoshino tungkol sa kung anong pakay ng pulong na iyon. Gayunpaman, masyadong abala si Gako kaya si Aoi at Sota na lang ang pumalit. Ipinahayag ni Aoi na nawawala ang anak ng presidente ng Akaze Enterprises. Sila ay isang third-string affiliate ng Tokusa clan, at si Miyama ang pangalawa sa pangunahing angkan. Maaaring tumakas lang siya o kaya ay kinidnap, na hindi sana magiging malaking problema sa kanila, maliban na lang ngayon ay nariyan si Yoshino. Kaya tinutusan siyang manatili kasama si Kirishima 24/7 hanggang matagpuan ang anak ng Akaza. Balitang hindi siya natuwa na marinig. Imbes na itago siya sa bahay, dinala siya ni Kirishima sa isang dinner. Doon siya masayang nanood habang kumakain si Yoshino. Ang panonood na iyon ay nagdudulot sa kanya ng sakit ng ulo kaya't nagdesisyon siyang tanungin kung ano ba talaga ang gusto niya sa kanya. Idinagdag pa niyang kung iniisip niyang may pagkakataon siyang magustuhan siya, marahil may mga bulaklak na tumutubo kung saan dapat ay may mga selula ng utak. Tumawa lang si Kirishima at sinabi niyang mahal niya ang lahat tungkol sa kanya, lalo na ang matalim niyang dila. Sa kabila ng kabaitan niya, ramdam pa rin niya ang isang nakakatakot na aura mula sa kanya.
Ngunit wala pang ang nagsabi na gusto siya, kaya't wala siyang basehan para ikumpara. Ipinakita ni Kirishima ang larawan ng nawawalang anak, si Shiori Akazawa, 20 taong gulang at nag-aaral sa isang junior college sa Kanagawa. Hindi maiwasan ni Yoshino na tanungin kung totoo ba ang mga tato nito. Dito, nalaman namin mula kay Kirishima na nakipag-chat siya kay Shiori 2 taon na ang nakalipas sa isang libing para sa isang consultant ng pangunahing pamilya. Si Shiori ay isang tipikal na spoiled na mayamang batang babae. Naisip ni Yoshino kung dapat ba siyang mag-alala kung may panganib ding makidnap sila, pero hindi ito inisip ni Kirishima, dahil hindi naman siya direktang kamag-anak ng patriarch na si Gako. Nagdesisyon si Gako na hindi magkaroon ng mga anak, kaya't walang magiging mga apo. Siya ang mas nakatatandang kapatid ng tunay na lolo ni Kirishima. Pero nang mag-12 si Kirishima, nakagawa siya ng gulo at si Gako lang ang tanging tao na maaari niyang lapitan. Pagkatapos ng isang mabilis na tawag sa telepono, natanggap ni Kirishima ang balita na namatay ang isa sa mga tao mula sa Akaze Enterprises. Ang katawan ay pag-aari ng isang kasapi ng Akaze Enterprises. Nagsimula siya bilang isang host at nagtapos sa pagpapatakbo ng ilang mga restaurant sa buong lungsod. Lalo na, nagpatakbo siya ng mga gaming rooms at si Shiori ay isang regular na bisita sa isa sa mga kwartong iyon. Maiintindihan ng mga pagpatay, dahil ang Tokusa clan ay may dominyo lamang ng 70% ng Tokyo, ang natitirang bahagi ay nasa ibang grupo. Isang 100 taong madugong deadlock laban sa teritoryo ng kalaban. Kinuha ni Yoshino ang saksi matapos ang klase at bumili ng bagong hairdryer. Dito, ipinaliwanag ni Sota na hindi pa siya nakakapag-usap ng maayos kay Kirishima. Ang unang pagkakataon na nagkita ang dalawa ay noong middle school. Narinig din niya dati na si Kirishima ay nakaranas ng isang violenteng insidente noong ika-5 na baitang. Isang malaking issue ito na hindi kayang solusyonan ng kanyang mga magulang. Kaya't si Gako ang umaksyon, at doon napunta si Kirishima sa pamilya. Mayroon pang 20 iba pang mga bata, kasama ang mga kamag-aral at mas matatandang estudyante na may mga nabali ang buto. Nakakabahala ito para kay Yoshino. Habang tumitigil saglit sa traffic, napansin ni Yoshino ang mga rose-printed tattoos. Nakita niya si Shiori. Nang magtago sa loob ng gusali na pinasok ni Shiori, tinawagan ni Yoshino si Kirishima. Sinabi ni Kirishima na malamang ang pagiging nawawala ni Shiori ay isang kasinungalingan. Ang ama ni Shiori ay nahirapan ding hanapin kamakailan. Marahil ay parehong nagsisikap silang magtago, ngunit hindi ipinaliwanag ni Kirishima kung bakit. Nakita niya ngayon na ang club ay nasa labas ng Tokyo, isang teritoryo na hindi kabilang sa Tokusa kundi pag-aari ng Kirigaya-gumi. Sa pagkakataong ito, isa sa mga pamilya ni Yoshino ang may-ari nito. Kaya't ngayon ay naiintindihan na kung bakit hindi alam ng sino man kung nasaan si Shiori, dahil hindi makararating ang pamilya ni Kirishima dito. Nang marinig na nagpasya sina Kirishima at Yoshino na kunin si Shiori, pinayagan sila ni Gako. Sa loob ng club, hindi pabor si Yoshino sa malalakas na ingay, ngunit walang problema si Kirishima na gabayan siya. Sa loob ng VIP room, nalaman nila na magtutungo si Shiori sa ibang bansa pansamantala. Masaya siya na narito, pagod na sa mga tao na laging pinagmamasdan siya dahil sa kanyang ama. Ang dahilan ng kanyang pag-alis ay dahil nahuli siyang nangbabarat sa baccarat tables kasama ang namatay na miyembro ng Akaze Enterprises. At laban pa sa Filipino Mafia. Nakapagnakaw siya ng 500 milyong yen at wala siyang ibang choice kundi magbayad sa mga ito para sa proteksyon. Dahil dito, binangga ni Kirishima ang pinto, nang marinig ang lahat. Pagkatapos magpakilala, dumiretso siya sa mesa nila at umupo ng casual sa tabi ng isang babae, sinasabing wala siyang masamang intensyon. Ngunit alam niyang ang ama ni Shiori ay nagtatago na rin ngayon dahil ang anak niya ang nagnakaw ng ₱250 mula sa Filipino mob. Sinabi niya kay Shiori na sumama sa kanya sa Miyama office, dahil sa ngayon, nagdudulot siya ng labis na problema sa pangunahing pamilya. Ngunit ayos lang, may mga lalaking Kirigaya-gumi sa likod ni Yoshino, na tinulak siya palayo. Hindi ito pinalampas ni Kirishima at agad niyang tinulungan ang mga lalaking malapit sa kanya. Isang mabilis na hakbang, pinagdikit niya ang isang tinidor sa isa sa kanila, hindi niya papayagang may magtangka ng ganito sa kanyang babae. Nagsimula ang isang laban. Si Yoshino ay nasaktan. Ngunit nang makita niyang binubugbog ni Kirishima ang mga lalaki, naaalala niya ang kanyang narinig tungkol sa nakaraan nito. Nagtataka siya kung paano kayang gamitin ng lalaki sa kanyang harapan ang buong lakas niya sa pagsuntok. Pakiramdam niya ay mahina siya, at ayaw na niyang maramdaman ito. Patuloy ang walang humpay na pagsalakay ni Kirishima, ngunit tinaga siya mula sa likod gamit ang kutsilyo, at habang may ibang tao na lumalapit mula sa likod niya na may hawak na bote,
pinukpok ni Yoshino ang kanyang bagong hairdryer sa lalaki. Naging galit siya at sinabing mamatay na ang lalaking iyon. Nagagalit si Kirishima na pinasakit ng lalaki ang kanyang kasintahan, kaya't paulit-ulit niyang sinuntok ang lalaki sa mukha. Tinamaan ni Yoshino si Kirishima sa ulo, at ipinaliwanag na walang dahilan para pumatay ng tao dahil sa kaunting dugo. Napansin niya si Shiori, umaasang hindi ito patay. Gayunpaman, walang pakialam si Kirishima kung siya ay patay. Labis siyang nanghihinayang sa nakitang pagdurugo ni Yoshino. Sa kalaunan, nalaman namin na nakaligtas si Pangulong Akaza at tanging pinalayas lamang. At sa huli, si Shiori ay talagang nakapunta sa ibang bansa dahil hindi siya ligtas sa Japan. Nakatanggap din ng suntok si Kirishima dahil nagdulot siya ng maraming gulo sa teritoryo ng Kirigaya-gumi. Ngunit masaya niyang ibinigay kay Yoshino ang 10 milyong yen. Ito ang bahagi niya mula sa 500 milyong yen na nahati sa pagitan ng Filipino mafia at ng kanyang pamilya. Bilang kapalit ng pagtulong sa paghahanap kay Shiori at kay Pangulong Akaza, nagpa siya silang hatiin ang pera at tapusin na ito. Gusto niyang ibigay ito kay Yoshino dahil nagbenta siya ng kanyang kidney noong isang araw. Dagdag pa, hindi niya alam kung paano ipakita na siya ay tapat maliban sa pagbibigay ng pera. Kung hindi iyon gagana, okay na lang sa kanya na ibenta ang kanyang mga kornea. Gayunpaman, hindi kailangan ni Yoshino ang kanyang pera o kornea. Kailangan lang niya ng bagong hairdryer at na makasama siya. Na masaya naman siyang tinanggap. Pero, napansin ni Kirishima ang isang lalaki sa labas ng paaralan na nasa motorsiklo. Isang lalaki na, nang alisin ang kanyang helmet, ay patuloy na tumitig sa kanila. Isang tao na kahit sinubukan ni Kirishima na masayang balewalain ang pag-uusap kay Yoshino, ay nananatili pa rin sa likod ng kanyang isipan. Isang gabi, tinanong ng batang babae na kausap ni Kirishima kung mayroon na ba siyang kasintahan. Natuwa siya, gusto niyang ikwento ang tungkol kay Yoshino. Ngunit nag-isip ang babae kung tamang pagkakataon ba ito para pag-usapan ng ibang babae. Ipinakita ni Kirishima ang larawan, at hindi kinaya ng babae ang itsura ni Yoshino. Sinabi nitong mag-give up na siya kay Yoshino, akala niyang galit siya rito, at baka may ibang lalaki pa siyang gusto sa Osaka. Pero sumagot si Kirishima, na ang makipagkumpetensya para sa kanya ay mas magpapasaya sa kanya. Habang sinusubukang matulog, naramdaman ni Yoshino na parang may nanonood sa kanya. Pagtulog na, inisip niyang ang lolo niya iyon, ngunit biglang naalala na nasa Tokyo siya. Nagising siya, malapitan ang mga mata, nagtataka kung panaginip lang ba iyon. Pero ngayon, napagtanto niyang si Kirishima pala iyon, paano siya nakapasok kung nakalak naman ang lahat ng pinto. Napaisip siya kung ano ang pakay ni Kirishima. Baka napagod na siya sa kanya at naisip na tapusin siya. Papunta na siyang inumin ng tubig niya. Ngunit nainis siya sa sarili dahil sanay na siya sa kakaibang ugali ni Kirishima nang hindi man lang medyo nainis. Nasanay na siya. Nagdesisyon na siyang palitan ang lock ng harap na pinto at laging dalhin ang kutsilyo niya para sa depensa. Nang subukang matulog, ramdam niyang nandyan siya. At may dugo sa mukha niya. Ano man ang balak niyang gawin, handa na siya ng kutsilyo. Ngunit nagulat siya nang maramdaman niyang inaayos ni Kirishima ang buhok niya. Nasa hangganan na siya at hindi na niya kayang tiisin. Sinubukan niyang saktan siya gamit ang kutsilyo. Pero nahawakan siya ni Kirishima at pinatumba siya sa lupa. Sinabi ni Kirishima na natakot siya dahil hindi niya alam na gising siya. Pero, syempre, siya ang natatakot sa kanya. Hinawakan siya ni Kirishima at humingi ng paumanhin. Tapos tinapak siya sa ulo ni Yoshino, tinawag siyang nakakainis. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari at paano siya nakapasok, kaya ipinaliwanag ni Kirishima na kopya siya ng susi gamit ang aluminyo noon. Lubos na nainis, sinabi ni Yoshino na oras na para magturo. Sinimulan niyang sabihing hindi siya basta-basta makakapunta sa kwarto niya anumang oras na gusto niya, hindi dahil sa common sense, kundi dahil hindi niya gusto. At tinanggap naman ito ni Kirishima. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kung bakit siya palihim na pumupunta sa kwarto ni Yoshino tuwing gabi. Sabi niya, tanging ang mukha lang niya ang nakita niyang galit siya sa kanya, at may nagsabi sa kanya na baka galit siya sa kanya. Kaya gusto niyang makita ang mukha niyang natutulog, dahil tiyak na walang makakapagalit sa kanya habang natutulog. At pwede niyang titigan siya hanggat gusto niya. Sumagot si Yoshino, syempre galit siya sa kanya palagi, dahil puro krimen ang ginagawa nito. Pero ngayon, nag-aalala siya dahil mukhang nasaktan si Kirishima. Tinutulan lang niya ito. Nagsabi na pinagalitan siya ni Aoi dahil lumampas siya sa curfew niyang 1 AM, na bihira niyang sundin, ayon na rin sa kanya. Isinasaalang-alang ni Yoshino na maging hindi na gaanong galit kay Kirishima kung magsisimula siyang umuwi ng ayon sa curfew. Isa sa mga dahilan ng kanyang galit sa kanya ay hindi siya sumusunod sa kahit isang patakaran.
At pati na rin sa paglalaro niya sa ibang mga babae. Alam niyang sinungaling siya, tulad ng lolo niya. Isang bagay na pumasok sa isip ni Kirishima ay ang katotohanan na napansin ito ni Yoshino, ngunit hindi siya galit tungkol dito. Sa isip ni Yoshino, hindi na niya iyon pakialam. Pero kung ang lalaki na talagang gusto niya ay mangloloko sa kanya, papatayin niya ito. Kaya, batay sa loika na iyon, nagpa siya si Kirishima na gawing gusto siya nitong patayin. Tuwa siya araw-araw na kasama siya. Talaga, gusto niyang umuwi agad kasi nandyan siya. At iniisip niya na masaya siya sa pagpasok sa school dahil magkasama sila. Naisip niya kung galit nga ba siya sa kanya. Pero ipinaliwanag ni Yoshino na hindi siya iniiwasan dahil galit siya sa kanya. Iniiwasan siya niya dahil wala siyang ideya kung anong gagawin niya. Kadalasan ay tumatanggi siya sa mga bagay na hindi niya interesado, ngunit kapag ginawa niya ito, palaging buo ang loob niya. Nakita niyang refreshing na hindi nagpapanggap si Kirishima at laging consistent. Iyon ang mga mabubuting bagay na nakikita niya sa kanya. Sa ngayon, gagamitan niya muna ng band-aid ang mga sugat ni Kirishima. Pero bago pa man niya magawa iyon, pinatumba siya ni Kirishima, sabay sabi ng, "Mahal din kita," at susubukan niyang magpakatino upang patagilid siyang patayin kapag nagloko siya. Isang araw, nakita si Yoshino na nagdidilig ng halaman sa hardin nang dumating si Kirishima at ipinasa ang sulat mula sa Osaka. Nakatanggap din siya ng liham mula sa lolo ni Yoshino, dahil nagpadala ito ng liham ng paghingi ng paumanhin kay Renji para sa pagkakasugat ni Yoshino noong gabing nagpunta sila sa Nox Tokyo. Ang sulat na natanggap ni Yoshino ay isang kahilingan para sa album ng mga litrato ng kanyang ama. Mahina ang kanyang ama pagdating sa mga laban at galit siya sa mga yakuza. Madalas pa siyang magtalo sa kanyang lolo, kaya pagkatapos ng high school, umalis siya sa bahay at nag-asawa. Namatay siya sa isang aksidente sa kalsada bago pa man siya ipinanganak, kaya hindi niya talaga naranasan kung paano magkaroon ng ama. Pagtanggal sa madilim na nakaraan ng kanyang pagkabata, ipinaliwanag ni Kirishima na darating ang lolo ni Yoshino sa Tokyo pagkatapos ng 2 araw para sa pagpupulong ng Goyo League. Ang Kanto Goyo League ay isang samahan ng mga politikal na organisasyon sa rehiyon ng Kanto. Mayroon silang dinner party 4 na beses sa isang taon kung saan nagsasama-sama ang mga top executives ng mga kasaping organisasyon. Para itong summit para sa mga pinuno ng estado. Ipinakita ni Kirishima ang ilang mga larawan mula sa nakaraang mga pagpupulong ng league, at nakita ni Yoshino ang kanyang lolo, noong bata pa ito, na nakatayo sa tabi ng kanyang lolo. Nabigla siya kung gaano kalaki ang pagkakahawig ni Kirishima kay Gako. Nagulat din siya kung gaano kabuti ang relasyon ng kanyang lolo at ng kay Kirishima noon. Idinagdag ni Kirishima na tiyak na magkasundo sila, dahil ang lolo niya ay ayaw sa mga kamera, kaya't mayroon lamang silang 10 litrato mula noong bata pa siya. Ngunit sa lahat ng 10, kasama niya si Renji. Pagkatapos ng pagpupulong ng league, nakita si Renji na nakikipag-chat kay Gako, sinasabing mukhang pagod at parang basang-basahan si Gako. Sinimulan niyang isuksok ang itim na candy na nakuha niya sa estasyon sa mga bulsa ni Gako. Kahit na tumutol si Gako. Samantala, nakita ang misteryosong lalaki na nasa motorsiklo na nakikipag-usap kay Yoshino sa telepono. Ayon sa kanya, siya ang kumuha ng mga litrato ng kanyang ama mula sa Osaka at ipinadala ito sa kanya. Nais ni Yoshino na suriin muli ang kanyang lumang kwarto para maghanap pa ng iba. Isang araw, nagdesisyon siyang makipagkita kay Taketo Hote, isang miyembro ng kanilang pamilya. Malapit siya sa kanyang lolo at madalas na tagapagbantay. Humingi siya ng paumanhin sa pangalan ng lolo ni Yoshino dahil umuwi ito kahapon, isa siyang abalang tao. Nagtanong si Taketo tungkol kay Kirishima, at hindi alam ni Yoshino kung paano siya ilalarawan maliban sa mga salitang masochist, mapanira, manliligaw, at peking ngiti. Ngunit sa halip na iyon, nervyosong sumagot siya na si Kirishima ay mentally strong. Nagulat si Yoshino nang marinig si Taketo na magmungkahi na ibalik niya si Kirishima sa summer break. Alam niyang baka magmukhang labis ito, ngunit si Taketo ang halos nagpalaki sa kanya noong bata siya, dahil madalas abala ang kanyang lolo. Nais lang ni Taketo na makita kung anong klaseng lalaki ang ipinagkakatiwala niya sa kanya. Alam naman ni Yoshino na si Kirishima ay sobrang kakaiba at handang lumipad papuntang Osaka kinabukasan. Bigla naman dumating si Shoma Torayashi. Inimbitahan niya ito na mamili ng mga damit dahil wala siyang extra na damit nang dumating ito. Walang emosyon sa mukha ni Shoma nang sabihin niyang narito lang siya para dalhin ang album, na pinasalamatan naman siya ni Yoshino, ngunit gusto niyang magdala siya ng extra na damit dahil mag-stay siya ng magdamag. Habang nagbibiyahe siya, nalaman nilang kinuha siya ng lolo ni Yoshino noong junior high pagkatapos magtalo sa kanya.
Nang matapos magbihis, bigla itong lumabas na walang pang itaas, sabay sabi sa cashier na handa na siyang bumili, pero sinabi ni Yoshino na magpakita naman ng common sense at magsuot ng damit. Sa kanyang private study, tinitingnan ni Kirishima ang isang larawan ni Shoma. Bahagi ito ng kanyang pagsisiyasat. Pumunta tayo kay Shoma, na masayang kumakain. Hinayla ni Yoshino ang manggas nito. Sinasabi na kailangan niyang itago ng maayos ang mga tato niya. Tinanong siya tungkol kay Kirishima, at sumagot si Yoshino na susundin niya ang plano ng kanyang lolo na paibigin siya at pagkatapos ay iiwan siya. Idinagdag ni Shoma na may isa pang dahilan kung bakit siya narito, na maaaring may kinalaman sa isang alitan sa ibang Yakuza gang. Ngunit hindi siya sigurado. Nang gabing iyon, pumasok ang dalawa sa hotel room ni Shoma. Nais magpahinga ni Yoshino dahil sa sobrang pagkain mula sa buffet. Ibinahagi niya ang kabigatan ng kanyang sitwasyon, laging sinusubukang tuksuhin si Kirishima, laging handang patayin siya bago siya patayin ni Kirishima, at pilit hindi nagpapakita ng kahinaan sa kanya. Iyon lang ang naiisip niya araw-araw. Ngunit sa huli, si Kirishima lang ang tanging lalaki na maaari niyang pagkatiwalaan sa Tokyo. Laging nahuhuli siya ng hindi inaasahan dahil kahit gaano man siya katagal kasama si Kirishima, hindi pa rin niya nakikilala ang tunay na mukha nito. Pakiramdam niya ay pagod na siya at tapat niyang nais nang bumalik sa Osaka kasama si Shoma ngayon. Walang problema kay Shoma ang ideya na iyon. Kung ang kailangan lang ay mawala si Kirishima, handa siyang patayin ito para sa kanya. Nabigla si Yoshino, na iniisip na wala namang kailangang gawin ng ganoon kalayo. Ngunit iniisip ni Shoma na baka magiging mas magaan ang lahat kung patay na si Kirishima. Tumanggi pa rin si Yoshino, kaya sinabi ni Shoma na maghihintay na lang siya hanggang magbago ang kanyang isip. Habang naninigarilyo sa labas, lumapit si Kirishima at sinabing bawal manigarilyo sa kalsadang iyon. Pagkatapos, sinabi niya, ikinalulugod kitang makilala, Shouma Torayashi, habang ipinapakilala ang sarili niya. Ipinabatid ni Kirishima na hindi iyon ang unang beses na nagkita sila at naroon siya para sunduin si Yoshino. Tinanong ni Shouma kung sinusundan sila ni Kirishima, ngunit hindi ito direktang sinagot ni Kirishima. Sa halip, pinunan niya ang kawalan ng kakayahan ni Shouma na mapansin kung sinusundan nga sila. Sa karaniwan niyang ngiti, ipinaliwanag ni Kirishima na wala siyang balak makipag-away, lalo na hindi sa isang miyembro ng pamilya ni Yoshino. Sinabi pa niya na kung sakaling ikasal silang dalawa, si Shouma ay magiging bayaw niya. Nainis si Shouma sa ideyang iyon at tinanong kung sino ang pinaglilingkuran ni Kirishima. Maya-maya, biglang dumating si Yoshino, nagtatanong kung bakit naroon si Kirishima. Pero nang mapalapit siya, agad niyang naisip na dapat niyang tingnan ang telepono ni Kirishima. At nang tingnan niya ito, eksakto ang hinala niya. Kinopya ni Kirishima ang bersyon ng kanyang telepono at ginagamit ito para subaybayan ang kanyang lokasyon. Sinabi ni Yoshino na pwede naman siyang tumawag kung gusto niyang malaman kung nasaan siya. Sumang-ayon naman si Kirishima nang walang pag-aalala at nangakong gagawin iyon mula ngayon. Bago pa makaalis si Yoshino, hinawakan ni Shouma ang braso niya at sinabi na dapat pa rin siyang bumalik sa Osaka kasama niya. Dahil kahit anong anggulo tingnan, malinaw kay Shouma na baliw si Kirishima. Pero bigla na lang hinawakan din ni Kirishima si Yoshino, tiyak na hindi siya aalis. Sinabi pa niyang siya ang pinakamabuting taong dapat niyang pakasalan. Hindi makapaniwala si Shouma, lalo na matapos ang lahat ng ginawa ni Kirishima hanggang sa puntong iyon. Kahit magkunwari pa si Kirishima na wala siyang alam, sinimulan ni Shouma sa malinaw na katotohanan ng isa siyang stalker. Nang marinig ni Yoshino na sinabi ni Kirishima, wala kang karapatang makialam dito, dayuhan ka lang, pinagsabihan niya ito na mag-ingat sa kanyang pananalita. Para kay Yoshino, pamilya si Shouma, ano man ang mangyari. At sa halip, si Kirishima ang tinawag niyang dayuhan. Nagulat si Kirishima at humingi ng paumanhin. Kinabukasan, tumakbo si Yoshino papunta sa Tokyo Station upang makipagkita kay Shouma bago ito bumalik. Pagdating niya, napatingin si Shouma sa paligid at tinanong kung nasaan si Kirishima. Sinabi ni Yoshino na malamang ay nasa bahay pa ito dahil hindi niya sinabi kay Kirishima na pupunta siya roon. Ipinunto ni Yoshino na halatang halata na hindi gusto ni Shouma si Kirishima dahil palagi niyang kinaiinisan ang mga lalaking sobrang madaldal. Pareho nilang inisip na baliw talaga si Kirishima. Gayunpaman, nanatili si Yoshino upang sundin ang payo ng kanyang lolo, gusto niyang maging panalo sa sitwasyong ito. Pero nagkomento pa rin si Shouma na hindi niya maintindihan. Para sa kanya, kung itatapon na lang ni Yoshino ang sarili niyang mga panuntunan at dangal, mabuti pa'y itapon na rin niya ang kanyang buhay. Dumating ang tren, at ang sagot ni Yoshino rito ay, hindi ko maaaring itapon ang dangal at pride ko, dahil kung gawin ko iyon,
wala na akong matitira. Napadilat ang mga mata ni Shouma nang marinig iyon. Hindi niya kayang mamatay para sa ganoong bagay. Pero nang tanungin siya ni Yoshino kung para saan siya handang mamatay, itinuro niya ito, si Yoshino mismo. Nagulat si Yoshino sa sagot niya, ngunit lalo pa siyang nagulat nang sabihin ni Shouma na may insekto sa buhok niya. Hinugot niya ito, ngunit nalaman nilang hindi pala insekto, kundi mumo mula sa kinain niya kaninang umaga. Habang paalis na si Shouma, bigla siyang niyakap nito at nangakong babalik. Sinabi naman ni Yoshino na mag-aral siyang mabuti sa kolehiyo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, palihim na pinapanood sila ni Kirishima mula sa di kalayuan. Kinabukasan, habang papasok sa paaralan, siksikan ang biyahe sa tren dahil may idinaraos na paligsahan sa pampublikong paaralan. Dahil sa dami ng tao, napalapit si Kirishima kay Yoshino. Ramdam niya ang init ng katawan ni Kirishima at napansin niyang mabango ito. Nagsimula siyang magkwento kay Kirishima tungkol sa buhay niya sa Osaka, kung saan halos palaging may naghahatid at sumusundo sa kanya papasok at pauwi ng paaralan. Maliban na lang noong nasa gitnang paaralan siya, kung kailan naglalakad siya kasama si Shouma. Nang mabanggit ang pangalan ni Shouma, biglang bumalat ang nakakatakot na aura ng pagnanasang pumatay mula kay Kirishima. Pero nang lingunin siya ni Yoshino, nakasuot pa rin ang karaniwan niyang ngiti, na parang walang nangyari. Habang nasa klase, patuloy na iniisip ni Yoshino ang tungkol dito. Para iyong tingin na ibinigay niya sa kanya noon sa hagdan. Naisip niya tuloy kung ibig bang sabihin nito na nagsawa na si Kirishima sa kanya. Nagsimula na rin siyang magmuni-muni, napagtanto niyang hindi pa siya gumagawa ng kahit anong hakbang para mapalapit ang loob ni Kirishima sa kanya. Kinagabihan, habang inaayos niya ang kanyang mga damit, iniisip pa rin niya kung gaano kahirap basahin ang pagkatao ni Kirishima. Lalong nainis si Yoshino habang iniisip ito, at sa puntong iyon, naroon na si Kirishima sa pintuan niya, nagtatanong kung ano ang ikinaiinis niya. Lumabas na naroon siya upang ihatid ang isang package mula sa Osaka. Nang malaman niyang nag-aayos lang si Yoshino ng mga damit para sa tag-init, biglang nanlamig ang pakikitungo niya. Sa una, inakala niyang nag-eempake na ito para bumalik sa Osaka. Ramdam ni Yoshino ang bigat ng presyong ibinibigay ni Kirishima. Humarap siya at diretsahang tinanong, gusto mo ba akong patayin ngayon? Pero hindi iyon ang dahilan ng presyon. Hindi rin siya nagsawa sa kanya. Dahil dito, tinanong ni Yoshino kung galit ba si Kirishima kay Shouma. Sinagot siya ni Kirishima na hindi rin siya sigurado, dahil hindi pa siya nakaramdam ng galit sa kahit sino man noon. Nagdagdag si Yoshino, paano kung sabihin kung kami ni Shouma ay nagde-date? Sa nakakagulat na sagot ni Kirishima, wala raw siyang pakialam. Sinabi pa niyang minsan, pinapayagan niyang magloko ang mga kasintahan niya. Ngunit may isang kondisyon siya. Wala siyang pakialam kung makipag-date si Yoshino sa iba. Basta gawin niya ito sa harap niya. Binanggit pa niya ang kasabihan tungkol sa carrot at patpat, carrot on a stick, ngunit wala siyang pakialam sa carrot, mas interesado siya sa patpat mismo. Sinabi niya na ganito lang siya kapag nakahanap siya ng taong itinuturing niyang kapantay. At dahil siya lang ang nagmamahal sa sitwasyong ito, pakiramdam niya ay wala siyang laban kay Yoshino. Para kay Kirishima, ang carrot at patpat ay kailangang pantay. Kaya kung hahalikan ni Yoshino ang kasintahan niya o gagawa ng mas matinding bagay. Gusto ni Kirishima na mangyari ang lahat ng ito sa harapan niya. Maaari pa raw atali siya ni Yoshino sa isang poste o anumang katulad nito. At sa huli, sinabi niyang papatayin niya ang lalaking iyon bilang paraan niya ng pagpapanatili ng balanse. Tinawag siyang baliw ni Yoshino, at para sa kanya, parang selos ang nararamdaman ni Kirishima. Nagsimula tuloy maisip ni Kirishima na baka nga tama si Yoshino. Baka selos nga ang nagtutulak sa kanya sa pagkabaliw. Sinubukan pa niyang alukin si Yoshino na magpanggap bilang normal na lalaki. Kagaya ng palagi niyang gusto. Pero malamig na sinagot siya ni Yoshino, babaguhin mo ba ang buong pamumuhay mo para lang mapasaya ang isang babae? Buntong hininga siya, nagpa siya si Yoshino na sabihin na ang kanyang tunay na motibo dahil pakiramdam niya ay hindi siya patas sa sitwasyong iyon. Inamin ni Yoshino na balak niya sanang hiwalayan si Kirishima pagkatapos ng isang taon at bumalik sa Osaka. Pero ngayon, napagpasyahan niya na kung sakaling main love siya kay Kirishima, mananatili siya sa Tokyo. Nagulat si Kirishima nang marinig niyang naniniwala si Yoshino na kaya niyang maging isang lalaking ideal para sa kanya. Pero nilinaw ni Yoshino na hindi ibig sabihin nito na iibig siya kay Kirishima. Hindi alam ni Kirishima kung ano ang gagawin sa impormasyong iyon. Kaya't bigla siyang sinigawan ni Yoshino, sinabing imbes na magpanggap na isang matinong tao, dapat siyang magwala at maging pinakabaliw na tao sa mundo. Huminga ng maluwag si Kirishima,
Inamin niyang natatakot siya na balang araw ay magsasawa siya kay Yoshino. Pero ngayon, mas naging kakatuwa siya, sinasabing mas mahal na mahal niya si Yoshino kaysa dati at mamahalin niya ito magpakailanman. Sinabi ni Yoshino sa kanya na umalis na at bilisin dahil nagbibigay siya ng sakit ng ulo. Sabi pa niya na magpapalit siya ng damit at kakain ng hapunan. Isang umaga naman, nagising si Yoshino na mababa ang pakiramdam at may lagnat. Tulad ng pagkabata niya, madali siyang nahahawa ng sipon tuwing tag-init. Dahil masakit ang ulo niya, nagpasya siyang hindi pumasok sa paaralan at sinabihan si Kirishima na hindi na kailangan pang alagaan siya. Pero kahit ganun, pinindot ni Kirishima ang doorbell ng bahay niya, na ikinainis ni Yoshino. Pawisan si Kirishima dahil nagmadali siyang bumili ng mga gamit para kay Yoshino. Pagkatapos magpunas ng pawis, ipinaliwanag ni Kirishima na hindi siya papasok sa paaralan para maalagan si Yoshino. Pero sinabi ni Yoshino na ayos lang siya basta't makakapagpahinga siya. Nag-alok si Kirishima na dalhin siya sa ospital, pero tumanggi si Yoshino dahil ayaw niya sa mga ospital. Tinulak pa niya si Kirishima palayo para makapasok ito sa klase niya nang hindi nahuhuli. Habang papaalis, sinabi ni Kirishima na i-text niya si Yoshino bawat oras at uuwi siya agad. Napaisip si Yoshino na talagang clingy si Kirishima. Sa tanghal iyan, nang malaman ni Kirishima na tumaas pa ang lagnat ni Yoshino, sinubukan niya itong tawagan pero walang sagot. Dahil dito, nagpasya siyang umuwi ng maaga, pero kailangan pa niyang tapusin ang isang trabaho mula sa isa sa kanyang kliyente na nagngangalang Sagawa. Sa huli, tumawag si Kirishima kay Aoi para magpadala ng iba na pwedeng humalili sa trabaho. Gusto niyang makauwi agad kay Yoshino. Natakot si Sagawa, iniisip na si Kirishima ay yakuza, pero wala na iyong pakialam kay Kirishima. Pagdating ng gabi, nakarating si Kirishima sa bahay ni Yoshino at pinindot ang doorbell, pero wala pa ring sagot. Dahil dito, binuksan niya ang kandado ng pinto at nadatnan si Yoshino na hirap ng huminga. Sa kabila ng reklamo ni Yoshino, kinuha ni Kirishima ang kanyang temperatura, habang humihingi ng paumanhin dahil ngayon lang siya nakabalik. Nakita niyang mas lumala pa ang lagnat ni Yoshino, kaya tumawag siya ng sasakyan, binuhat siya, at isinugod sa ospital. Habang nasa biyahe, hindi na alam ni Yoshino ang nangyayari. Ang tanging naiisip lang niya ay kung gaano kabango si Kirishima. Kinabukasan ng umaga, ipinaalam ni Kirishima kay Renji na maayos na si Yoshino at sinabing aalagaan niya ito kahit pa maging isang stalker siya. Sumang-ayon naman si Renji. Samantala, habang papunta si Renji sa isang business trip, tinitigan siya ni Shouma habang papaalis. Desidido si Shouma na alamin kung ano talaga ang balak ni Renji sa lahat ng ito. Bandang tanghali, sa wakas ay nagising si Yoshino. Nararamdaman niyang tuluyan nang bumaba ang lagnat niya pero nagulat siya nang makita si Kirishima na nakaupo sa tabi niya na nasa tabi niya pala simula pa nang bumalik sila mula sa ospital. Naalala niya ang mga nakakahiya niyang ekspresyon habang may sakit siya, kaya humingi siya ng paumanhin kay Kirishima na nakakita ng lahat ng iyon. Nagbabalak sanang umalis si Kirishima, pero pinigilan niya ito. Alam niyang malamang hindi pa ito nakakakain dahil nagbantay ito sa kanya buong gabi kaya inalok niya itong pasalamatan gamit ang isang mangkok ng udon. Nang makabalik na siya sa eskwela, nalungkot si Yoshino dahil napagtanto niyang nasa alanganin siya. 2 araw na lang bago ang pagsusulit, lalo na't hindi siya magaling sa matematika. Nag-alok si Kirishima na tulungan siya dahil hindi rin naman siya masyadong nag-aaral sa labas ng paaralan. Ginagawa lang niya ang kanyang mga takdang aralin at binabasa ang kanyang mga tala at aklat habang nasa klase. Nang malaman ito ni Yoshino, mas lalo siyang nalungkot, napagtanto niyang napakahangal niya kumpara kay Kirishima. Paano pa siya makakapasok sa kolehiyo kung nahihirapan na siya sa mga pinakapayak na konsepto ng matematika? Pero ayos lang iyon kay Kirishima. Sa kanyang palagay, kung ikakasal sila balang araw, siya na lang ang gagawa ng lahat ng mga kalkulasyon para sa kanya. Bigla namang naalala ni Yoshino ang isang mahalagang bagay, kaya sinabi niyang pupunta siya sa Yokohama sa huling araw ng pagsusulit dahil lilipat na roon ang pinsan niya mula Kyoto. Sinamahan siya ni Kirishima sa istasyon ng tren noong araw na iyon. Nais niyang matiyak na ligtas si Yoshino at ang pinsan nito. Marami na rin siyang nalalamang impormasyon. Alam niyang ang ama ni Yoshino at ang ina ng pinsan niya ay magkapatid sa ama, at na ang pinsan niya ay 1 taon na lang at magkokolehiyo na. Ipinaliwanag ni Yoshino ang komplikadong kasaysayan ng kanyang pamilya. Ang ina ng kanyang pinsan ay anak ng isa sa mga kalaguyo ni Renji. Bukod pa rito, biglang muling nagpakita ang naturang kalaguyo ng 10 taong gulang ang tiyahin niya kaya't may kaunting kalituhan kung may tunay bang ugnayan ng dugo. Hindi naman ito pinagdudahan ni Renji at pinalaki pa rin niya ang tiyahin bilang sariling anak.
Pagkatapos, binanggit ni Kirishima na magpapakadalubhasa sa international studies ang pinsan ni Yoshino na may uri ng background na karaniwang taglay ng mga rich girl. Sa wakas, nakarating na sila at masayang binati ni Tsubaki Akashigata ang kanyang pinsan. Ang uri ng papuri ni Tsubaki ay sabihing nanatili pa ring maganda ang mukha ni Yoshino, na parang mukha ng kanilang lolo na hindi masyadong naintindihan ni Yoshino. Pagkatapos, binati ni Tsubaki si Kirishima at ginamit ni Yoshino ang pagkakataong ito upang ibenta ang kanyang pinsan bilang tipo ni Kirishima, isang tunay na dalagang fashionable, may maputing balat, malalaking may itim na mata, at mahabang itim na buhok. Taglay niya ang kagandahang kaiinggitan ng ibang mga babae. Ang sagot ni Kirishima ay isang magalang na pagbati, sinabing isang karangalan na makilala ang isang magandang babaeng tulad niya. Namangha si Tsubaki kung gaano kagwapo at kaaya-aya si Kirishima. Habang naglalakad sila, nagpatuloy ang tatlo sa pag-uusap tungkol sa pinagmulan ni Tsubaki, partikular na binanggit ang kanyang bahagyang country accent dahil taga Kyoto siya. Nagulat si Yoshino sa paglipat ni Tsubaki dahil lahat ng babae sa kanilang angkan mula sa kanyang ina hanggang sa lola ay galing sa Kyoto. Mayroon pang ang urban legend na nagsasabing ang mga babaeng taga Kyoto ay huli raw ikasal dahil mahal na mahal nila ang Kyoto at ayaw nilang makipagkasal sa labas ng prefecture. Habang naglalakad, napansin ni Tsubaki ang ilang tsinelas na nakadisplay sa bintana at balak niya sanang irekomenda ang mga ito kay Yoshino, pero naunahan siya ni Kirishima. Sa tingin ni Yoshino, maganda ang mga ito, pero inisip niyang baka maging masyado siyang matangkad kung magsusuot ng may takong. Gayunpaman, wala namang pakialam si Kirishima tungkol doon. Makalipas ang ilang sandali, nakaramdam ng kabusugan si Yoshino dahil naparami siya ng kain. Kumain siya ng tinapay, sumunod ay ramen na gawa sa palikpik ng peteng. At pagkatapos ay dim sum. Naging nostalgic si Tsubaki nang marinig ito, dahil naalala niya na ganoon talaga si Yoshino noon pa madalas napapasobra ang kain hanggang sa magkasakit. Nagpatuloy naman si Tsubaki sa pagpuri sa hitsura ni Yoshino, inihalin tulad ito kay Renji. Gustong-gusto niya ang lahat tungkol sa kanilang lolo mula sa hitsura nito, porma ng katawan, at karisma. Para kay Tsubaki, si Renji ay parang obrang likha mismo ng Diyos. Gayunpaman, para kay Kirishima, mas perpekto pa si Yoshino. Ano nga bang kompetisyon ang nangyayari rito? Nang makaupo na sila sa mesa, binalaan ni Tsubaki si Yoshino na mag-ingat sa mga lalaking madaldal na tumutukoy kay Kirishima, dahil madalas daw ang ganitong uri ng lalaki ay manloloko. Pero sinagot siya ni Yoshino, sinabing wala ring karapatang magsalita si Tsubaki tungkol doon dahil siya mismo ay kilala bilang babaeng mahilig makipaglandian. Namula si Tsubaki at sinabing dahil sobrang abala niya nitong mga araw, wala siyang oras makipagkita sa maraming lalaki, tatlo lang daw ang aktibo sa ngayon. At hindi pa kasali ang mga hookups na dumarating at umaalis. Naging mausisa si Tsubaki tungkol sa kung hanggang saan na ang narating ni Yoshino at Kirishima, parang kung nagdo na ba sila. Pero alam ni Kirishima na kahit subukan niya, tiyak na papatayin siya ni Yoshino at ng mga kamag-anak nito. Pero tila masaya naman si Kirishima kahit patuloy siyang i-reject. Pagkatapos, binanggit ni Tsubaki na hindi niya rin naman mamasamain na makasama ang lalaking naging first ni Yoshino. Sinasabi pa niyang magiging Rod sisters sila. Habang lumayo si Yoshino para kumuha ng panghimagas, nagkaroon ng pribadong pag-uusap sina Kirishima at Tsubaki. Ipinunto ni Tsubaki ang malinaw na pagkakaiba sa paraan ng pakikitungo ni Kirishima sa kanya kumpara kay Yoshino. Una, halatang-halata niya na hindi talaga nag-e-enjoy si Kirishima sa pakikipag-usap sa kanya at parang sumasabay lang ito sa agos ng usapan. Plano sanang itanong ni Kirishima ang isang bagay na matagal na niyang gustong malaman tungkol kay Tsubaki, pero bago pa siya makapagsalita, bumalik na si Yoshino, masayang daladala ang kanyang mango-shaved ice. Nang gabing iyon, pauwi na sila nang makatanggap ng tawag si Yoshino mula sa kanyang guro. Lumabas na nakalimutan niyang ipasa ang mahalagang takdang aralin sa matematika. Naalala niyang naiwan niya ang mga papel sa kanyang aklat. Matapos malaman na may oras pa siya hanggang alas 8 ng gabi para ipasa ito, dali-daling isinakay siya ni Kirishima sa isang taxi. Bago siya pumasok sa taxi, sinabi ni Kirishima na siya na ang baalang ihatid si Tsubaki pabalik sa hotel nito. Habang magkasama sa Ferris wheel, nag-usap ng masinsinan sina Kirishima at Tsubaki. Alam ni Kirishima na ang ama ni Tsubaki ay direktor ng Kyoto 12 Ikai Hospital sa ilalim ng 12 Ikai Group, isang grupong kilala sa mga tsismis tungkol sa madilim na gawain tulad ng pagbibigay ng pondo sa mga politiko, ugnayan sa mga sindikato, at higit sa lahat, ilegal na pagtransplant ng mga organo. Diretso niyang tinanong si Tsubaki, nasaan na ang kidney ni Yoshino ngayon?
Ibinunyag ni Kirishima na dumating pa siya sa puntong iniisip niyang ibenta ang sarili niyang kidney para kay Yoshino. Dahil ginawa ito ni Yoshino para sa kanya. Pero matapos niyang hanapin sa black market, wala siyang nakitang ebidensya na nakuha nga ang kidney ni Yoshino. Doon niya napagtanto hindi kailanman kinuha ni Tsubaki ang kidney ni Yoshino. Sa halip, binayaran lang niya si Yoshino ng 4 na milyong yen. Nakita ni Kirishima ang peklat sa gilid ng balakang ni Yoshino noong gabing inalagaan niya ito. Alam niyang may dalawang paraan para kumpirmahin kung totoo nga bang wala na ang kidney ni Yoshino ang ipamri ito o marinig mismo mula kay Tsubaki. Tinanong ni Tsubaki kung bakit gano'n na lang ang obsesyon ni Kirishima kay Yoshino. Hindi niya ito masagot ng maayos, sinabing ang obsesyon niya ay nagmumula sa pagmamahal niya para kay Yoshino. Sa wakas, inamin ni Tsubaki na ang totoo, bumili siya ng 1,500 mililitro ng dugo mula kay Yoshino kapalit ng 4 na milyong yen. Pinadugo niya si Yoshino hanggang halos mamatay ito, pero hindi sinabi kay Yoshino na itinago niya ang dugo. Ngayon, nagilty siya dahil nilabag niya ang pangakong hindi niya ito ipagsasabi kan-inuman. Tinanong ni Kirishima kung bakit niya ginawa iyon, dahil posibleng na-debilitate si Yoshino habang buhay. Sumagot si Tsubaki na sinubukan naman niyang kumbinsihin si Yoshino na huwag ituloy, pero matigas ang sagot ni Yoshino. Mas mabuti pang mamatay na lang ako kaysa makitang hinahamak ako ni Kirishima. Sa narinig na ito, naramdaman ni Tsubaki na magiging makasarili siya kung hindi niya ilalagay sa peligro ang buhay ni Yoshino, lalo na pagkatapos marinig ang ganong kaseryosong pananalita. Pagkatapos ng pag-uusap, bumaba sila mula sa Ferris wheel. Nagpasalamat si Kirishima kay Tsubaki at sinabing kasing kaakit-akit siya ni Yoshino. Sagot naman ni Tsubaki, tinawag niya si Kirishima na playboy at sinabing napakagaling niya sa matatamis na salita pero sarkastiko ito. Kung sakaling saktan mo ang pinsan ko, dagdag ni Tsubaki, sisiguraduhin kung hindi mo na siya makikita ulit. Kinabukasan, masayang nagdidilig ng hardin si Yoshino. Masaya siya dahil naipasa niya ang kanyang takdang aralin sa tamang oras. Tinanong niya si Kirishima kung ano ang pinag-usapan nila ni Tsubaki kagabi, pero tumanggi si Kirishima na sabihin. Bigla namang nakatanggap ng mensahe si Kirishima mula kay Tsubaki. Kasama sa mensahe ang isang larawan ni Yoshino na kumakain habang nakabakini. Nagulat si Yoshino nang makita ito, bigla siyang nataranta at pinilit si Kirishima na burahin agad ang larawan. Akala niya'y gagamitin iyon ni Kirishima bilang panakot o pang-blackmail at ay papaspas sa internet kung sakaling sumalungat siya sa gusto nito. Pero ang totoo, hindi iyon gagawin ni Kirishima. Gusto lang niya si Yoshino para sa sarili niya. Sa kabilang banda, nakatanggap naman si Tsubaki ng kapalit isang larawan ni Renji noong kabataan niya kasama si Gako, eksakto ang hiniling niya kay Kirishima. Isang gabi, habang nag-aaral, nagka-chat si Yoshino at Tsubaki sa telepono. Dito, nalaman ni Yoshino mula kay Tsubaki na si Kirishima ay minsang pumunta sa Osaka upang makipagkita kay Yoshino noong siya'y 12 taong gulang pa lang, ngunit hindi sila nagkita ng personal. Ipinagpapalagay ni Tsubaki na baka may interes si Kirishima kay Yoshino mula pa noon. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Yoshino, at sigurado siyang hindi siya gusto ni Kirishima. Inisip niya na kung sakaling magkagusto siya kay Kirishima, agad itong mawawalan ng interes sa kanya. Pakiramdam niya ay mas obsessed lang siya kay Yoshino kaysa sa anumang bagay. Pero kung ipapaalam niya ito, baka ayusin ni Kirishima ang pagkaka-obsess niya, at magiging mas malito pa siya sa tunay na layunin ni Kirishima. Sa totoo lang, mas madali para sa kanya kung mananatiling baliw si Kirishima. Iminungkahi ni Tsubaki na alamin ni Yoshino kung talagang mahal siya ni Kirishima o kung obsessed lang siya. Dahil kung ito ang huli, magkakaroon siya ng problema. Kahit pa bumalik siya sa Osaka. Dahil magsisimula na ang bakasyong tag-init bukas, na-stress si Yoshino habang iniisip kung paano niya malalaman kung gusto siya ni Kirishima o kung obsessed lang siya. Nang magtagpo sila ni Kirishima, tumakbo ang dalawang babaeng kaklase nang makita si Yoshino. Ipinaliwanag ni Kirishima na ang dalawang babae ay nagsasabi sa kanya tungkol sa isang open campus sa paaralan sa panahon ng bakasyon, at pinag-uusapan nila kung anong gagawin nila sa mga panahong iyon. Responsibilidad ng mga miyembro ng disciplinary committee ang mag-asikaso sa mga bisita. Namangha si Yoshino nang malaman na si Kirishima, na hindi sumusunod sa mga patakaran, ay bahagi pala ng disciplinary committee. Akala ni Yoshino ay nagkakagusto ang dalawang babae kay Kirishima, ngunit ipinaliwanag niya na imposibleng mangyari iyon dahil noong freshman year niya, palagi niyang tinatanggihan ang mga ganitong bagay at nakakuha siya ng reputasyon bilang isang tao na palaging tumatanggi. Bukod pa rito, hindi niya kailangan ng ibang tao, sapat na para kay Kirishima si Yoshino bilang kauna-unahang kaibigan na nakilala niya.
Nagulat si Yoshino nang marinig ito, dahil ang tanging ginagawa nila ay mag-usap tungkol sa pagkain at balita. Ngunit sa kabaligtaran, palaging may mga babae na lumalapit sa kanya, kahit hindi siya nakikipag-usap sa kanila. Ang mga ganitong klase ng walang kabuluhang usapan lang ang mayroon sila ni Yoshino. Ngayon, naiisip na lang ni Yoshino kung baka hindi siya tinitingnan ni Kirishima bilang isang romantikong partner. At baka hindi na siya kailangan pang mag-isip ng sobra tungkol dito. Sa isang kaganapan, si Naoshi Ota ang naging paksa ng usapan ng marami, dahil siya ay isang child actress sa isang TV drama, nanalo ng beauty pageant noong nakaraang taon, at isang kilalang student broadcaster. Binabati siya ng mga kababaihan na kasama niya dahil sa pagiging announcer sa isang TV station. Nakita ng ilang mga babae ang ex-boyfriend niyang si Ozu at tinanong kung bakit sila naghiwalay ng isang gwapong lalaki. Sumagot siya na hindi nagustuhan ni Ozu na sumali siya sa mga beauty pageants. Nagtawanan ng mga babae bilang pagsang-ayon sa kanyang desisyon. Hinahamak ni Nao ang mga kababaihang iyon, alam niyang tinatawag siyang maniplador ng mga ito sa likod ng kanyang mga likod. Sa personal, pakiramdam niya'y walang masama sa pagmamanipula dahil nakapagpapasikat ito sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ang nagpatanyag sa kanya bilang ang pinakamatagumpay sa kanilang barkadahan. Pagkatapos ay nakita ng mga babae si Kirishima isang tao na may espesyal na nakaraan kay Nao. Dumaan siya at nakipag-usap ng magaan, nagkukunwaring unang beses niyang makikita si Nao. Sa banyo, naaalala ni Nao ang kanilang fling, na nangyari lamang sa isang maikling panahon nang bumalik siya sa Japan noong bakasyong tag-init, dahil ginugol niya ang karamihan ng kanyang buhay sa high school sa Amerika dahil sa negosyo ng kanyang pamilya. Halos gabi-gabi ay nasa kama siya ni Kirishima, kahit alam niyang delikado ito. Nagkita sila ulit sa hallway, nagbabalik tanaw sa kanilang mga oras na magkasama 3 taon na ang nakalipas. Walang balak si Kirishima na ipagsabi sa iba ang tungkol sa kanilang nakaraan. Binanggit niyang nagbago na si Nao, naalala niyang dati ay mas tapat ito at mas nagsasabi ng opinyon. Sinabi pa niyang hindi na niya kailangan magpanggap at magpumilit na magkasya. At pagkatapos, ibinigay niya ang kanyang contact info sa likod ng isang business card mula sa isang mataas na koneksyon sa lipunan. Pagkatapos, tinawagan ni Yoshino si Kirishima at inanyayahan siyang sumama sa Bun Festival sa Osaka. Tinanggap ni Kirishima, gustong pumunta sa Hulyo dahil naruroon si Nao para sa isang event ng mga pampaganda. Lumipat tayo sa araw ng kanilang pagdating sa Osaka, at mukhang ipinagawa ni Yoshino kay Kirishima ang lahat ng mga bagong bili niyang gamit. Habang nasa taxi, ipinunto ni Kirishima kung gaano kaligaya siyang makita ang kanyang ngiti, na medyo ikinainis ni Yoshino. Bigla niyang pinahinto ang taxi nang makita si Shoma na tamad na umiinom ng ramyun habang naghahanda ng takoyaki. Naisip niya kung paano nito nakakain ang pritong pagkain na iyon sa init ng tag-init. At nang makita niyang tinutokso siya ni Kirishima, nagmamadali siyang maghanap ng dahilan para mawala ang tensyon. Habang naglalabas ng sigarilyo, tinampal ng may-ari ng tindahan si Shoma. Pinagsabihan siya dahil ayaw nitong magkalat ng abo sa harap ng kanyang tindahan. Itinuro ni Shoma na siya rin ay naninigarilyo, ngunit hindi ito alintana kay Nao dahil siya ang may-ari ng tindahan. Nakipagpalitan ng magaan na usapan ng may-ari ng tindahan kay Yoshino ngunit nagulat nang makita ang gwapong si Kirishima. At tinanong kung siya ba ang nobyo ni Yoshino, na kanyang pinabulaanan. May mga kababaihan pang nagsabi na siya ay stylish at mukhang batang aktor. Laking gulat nila nang malaman na siya ay mula sa Tokyo, at lahat sila ay nagsimulang magtawanan sa mga biro. At si Kirishima ay talagang smooth, tinawag niyang magaganda ang mga matatandang babae, at talagang nahulog ang loob nila sa kanya. Tumanggap ulit si Shoma ng isang sampal, at pinagsabihan siya ng may-ari ng tindahan na maging kaakit-akit tulad ni Kirishima. Pagkatapos, nagsimula ang mga matatandang kababaihan na magbigay ng kaunting pera kay Kirishima bago umalis. Ay, mga lalaking magaganda ang mukha, nakakatanggap ng libreng bagay. Pero, si Shoma ay nagdududa pa rin kay Kirishima. Samantala, sa ibang bahagi ng Osaka, nakakarinig si Nao ng hindi magandang balita tungkol sa kanyang ex na si Ozu. Una niyang nakipag-date kay Ozu dahil siya ay anak ng isang executive sa Embrace Productions, habang ang kanyang ina naman ay isang freelance na announcer. May isang kasong kriminal na kinasasangkutan ng isang kaibigan ni Ozu, na posibleng nag-traffic ng isang babae. Nang marinig ito, naisip ni Nao na tawagan si Kirishima para humingi ng tulong. Sa bahay ni Yoshino, ang Sami Yakuza ay nervyosong bumati kay Kirishima. Dinala siya ni Yoshino sa kanyang kwarto, na tinitingnan ni Kirishima nang may pag-usisa. Naging interesado siya sa isang maliit na alahas na tinahi ni Yoshino noong siya ay nasa elementarya.
Mahigpit niya itong hinawakan. Humiling na itago ito, kaya't ibinigay ni Yoshino sa kanya. Sa ibaba, tinawag siya ni Shoma para maghanda ng pagkain. Habang siya ay lumayo, nakatanggap si Kirishima ng mensahe mula kay Nao na nais makipagkita sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Kirishima sa dalawa na aalis na siya dahil may naibok siyang hotel malapit at babalik siya sa bahay ni Yoshino kinabukasan ng umaga. Habang namimili, sinabi ni Shoma kay Yoshino na masyado niyang binibigyan ng kalayaan si Kirishima. Kailangan niyang higpitan ng hawak sa kanya dahil hindi mo alam kung anong maaaring gawin nito. Sa kama, nakita ni Nao ang mga tato sa likod ni Kirishima, ngunit tiniyak ni Kirishima na wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi siya miyembro ng Yakuza. Tinanong siya ni Nao kung anong ginagawa niya sa Osaka, at ngumiti siya, sinabing pumunta siya roon upang makita siya. Ngunit sinampal siya ni Nao dahil alam niyang nagsisinungaling siya. Nagtataka si Kirishima kung bakit siya nag-message. Ngunit sinabi ni Nao na wala namang partikular na dahilan, gusto lang niyang makita siya muli. Ipinaliwanag ni Kirishima na kasama niya ang isang tao na maaaring magustuhan niya, kaya't nagpunta siya sa shower. Ngunit habang tinitingnan ng kanyang cellphone, nakita ni Nao ang larawan ni Yoshino. Dumating ang umaga, at makikita natin na nagpa siya si Kirishima na samahan si Yoshino sa isang biyahe papunta sa isang unibersidad. Dahil naniniwala siyang may malaking posibilidad na babalik siya sa Osaka, inisip niyang magandang ideya ang maglibot-likot na tinukso ni Kirishima na iniwan na siya. Pero, syempre, hindi naman sila nagde-date. Kinuha ang susi ng bahay na ibinigay sa kanya, ikinakabit niya ito sa bagong alahas na ginawa niya, at sinabi na ang lumang alahas na kinuha ni Kirishima ay madumi. Gusto niyang ibigay sa kanya ang bagong ginawa niyang alahas kagabi. Sa campus ng kolehiyo, makikita natin si Nao na ginagabayan ng dalawang batang lalaki na mga tagahanga niya. Malalaman natin na pupunta silang tatlo sa parehong party. Isa sa mga lalaki ang nagbanggit na sinabi ni Miko, ang kaibigan ni Nao, nakakauwi lang ni Nao mula sa umaga, at may chismis na nakita siya ng isang lalaki. Diretsahang itinanggi ito ni Nao, at habang humihinga ng malalim sa bus, naiisip niya na wala siyang balak na magka-crush sa isang tao tulad ni Kirishima. Lalo na't alam niyang may larawan siya ng ibang babae sa kanyang telepono nang makipagtulog siya rito. Gayunpaman, nang dumaan ang bus ni Nao at makita ang babaeng iyon at si Kirishima, naisip niyang bumaba ng bus at sundan siya. Nagpunta si Kirishima sa ibang direksyon, kaya habang pinili niyang sundan si Yoshino, may dalawang batang babae na malalaking tagahanga ang lumapit at nagtanong kung pwede silang mag-selfie. Biglang lumapit si Yoshino kay Nao upang magtanong ng isang bagay. Magkasabay silang naglakad, at humingi ng paumanhin si Yoshino kay Nao. Akala niya ay nag-aaral si Nao sa universidad na ito at gusto niyang humingi ng tulong mula rito, dahil tapos na si Nao sa pakikipag-usap sa dalawang babaeng high school. Wala namang naisip si Nao at nagbigay ng dahilan na siguro pareho lang sila ng direksyon. Tinitigan ni Nao si Yoshino at napansin niyang laging tinitingnan siya ng mga ibang estudyante, at naisip niyang parang hindi naman care si Yoshino kung mas magaling siya kaysa sa ibang babae. Nakakasuka sa kanya si Yoshino. Ipinagpatuloy ni Nao na ipaliwanag na galing siyang Tokyo at nakita niya si Yoshino kasama ang isang taong kilala niya. Nang banggitin ni Yoshino na nagulat siya na kilala ni Nao si Kirishima, iniisip ni Nao na tanga si Yoshino na tinutukoy ang pangalan ni Kirishima ng ganoon na lang, nang hindi iniisip kung gaano siya kalapit sa lalaki. Sinabi ni Nao kay Yoshino na hindi sila gaanong malapit, pero nag-aral sila sa parehong pribadong paaralan. Pinag-usapan nila ang insidente kung saan tinadyakan ni Kirishima ang maraming ibang estudyante. At sinasabing nag-aral siya sa isang sikat na dojo ng karate malapit sa kanilang paaralan. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, kinuha ni Yoshino ang line number ni Nao bago umalis. Pag-uwi sa bahay, tinanong ni Yoshino si Shoma kung may alam siya tungkol kay Nao, ngunit wala siyang ideya. Nang malaman na magbabalik si Yoshino sa universidad kinabukasan, sinabi ni Shoma na gusto niyang sumama dahil may exam siya kinabukasan. Pero ito ay nagpasama sa loob ni Yoshino at pinagtatapon niya ang kanyang unan sa kanya. Gusto niyang mag-aral siya para sa exam nito kaysa mag-aksaya ng oras at kumain lang. Pero dahil hindi siya mag-aaral, iniimbita siya ni Yoshino na lumabas at maglibang sa kanya ng gabi. Sa ibang lugar, si Nao ay nakatingin sa kontak ni Yoshino sa line, iniisip na si Yoshino ay mag-ara pero tanga. Naisip niya kung may ibang klase na ang mga babae na gusto ni Kirishima ngayon. Dumaan ang kanyang ex na si Ozu upang istorbohin siya. Malalaman natin na ipinakikilala ni Ozu ang mga tinatawag niyang mga wannabe actresses at mga modelo na walang tunay na oportunidad sa mga mayayamang patrons. Kumukuha siya ng bayad para magkakonekta sila. Nagulat siya nang malaman na alam ni Ozu na nakipagtulog siya kay Kirishima.
Ipinagmamalaki niyang may ebidensya siya sa larawan at video. Tinutukoy pa ni Ozo na nanigarilyo siya ng marijuana habang nasa Amerika siya. Patuloy na itinanggi ni Now ang mga paratang, pero para kay Ozo, wala itong pakialam kung ginawa ba niya ang mga iyon o hindi. Kaya niyang gawing totoo ang mga kwento. Binanta siya ni Ozo, sinabing kung ayaw niyang kumalat ang mga chismis. Kailangan niyang dalhin si Kirishima at Yoshino sa isang partikular na lugar nang hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Sinabi pa niya na huwag mag-alala sa pagbenta kay Kirishima, dahil si Kirishima ang unang nagpakalat ng mga chismis. Kinabukasan, nagdesisyon si Yoshino na bigyan si Kirishima ng tour sa Osaka imbes na bumalik sa campus. Parang date lang sila. Pumunta sila sa lokal na aquarium. Nag-usap sila tungkol sa iba't ibang bagay, tulad ng mga paborito ni Yoshino na pagkain, kabilang na ang ramen, udon, dango, mochi, at karamihan ng mga pagkain na may sweet cream. Ang pinaka-nagulat kay Kirishima ay nang malaman niyang may lisensya sa pagmamaneho si Yoshino. Marami na siyang impormasyon tungkol sa kanya, na ipinakita nang banggitin niya ang eksaktong kaarawan ni Yoshino sa 2 ng Abril. Pero hindi siya masyadong nagsalita tungkol sa sarili niyang interes. Nagdesisyon si Yoshino na magkuha ng mga larawan ng mga painting, dahil gusto ng kanyang lolo na magkuha siya ng mga larawan ng mga bagay kahit saan siya magpunta. Ngunit, nang subukan niyang kunan ng candid na larawan si Kirishima, napansin siya nito at nahuli siya sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa pagsisikap na makilala siya ng mas mabuti, tinanong niya si Kirishima kung kailan siya nagkaroon ng unang girlfriend. Sinabi ni Kirishima na noong 6th grade. Ngunit tinawag niyang patron ang babae kaysa girlfriend. Ibinigay lang sa kanya ng lolo niya ang isang tiyak na halaga ng pagkain para sa lunch, na kadalasang hindi sapat. Kaya, noong middle school siya, madalas siyang maghanap ng mga babaeng magbibigay sa kanya ng pera, ngunit hindi siya talaga nagkaroon ng opisyal na relasyon. Habang nag-uusap tungkol sa mga hobby at paboritong pagkain, pakiramdam ni Kirishima na parang nakikipagkita siya para sa isang arranged marriage. Ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit tinatanong siya ni Yoshino. Naisip niyang kakaiba na hindi nila pinag-usapan ang mga bagay na ito sa kanilang arrangement. Wala pa siyang plano na magpakasal sa kanya, ngunit pakiramdam niya hindi tama na manatiling walang kaalaman tungkol sa kanya. Ano man ang mangyari, determinado siyang tapusin ang natitirang 8 buwan at makita kung saan ito haantong. Bigla niyang hinawakan ang mga kamay ni Yoshino, na nagulat siya, at ngayon ay magkalapit na ang kanilang mga mukha. Ngunit bago pa siya makapagsabi ng nararamdaman niya, tumunog ang telepono ni Kirishima. Nagpaumanhin siya at sinabi na kailangan niyang lumayas dahil sa isang biglaang negosyo. Pagbalik sa kanyang bahay, ipinaliwanag ni Yoshino ang biglaang pag-alis ni Kirishima kay Shoma, kaya nagalok siyang magbantay sa hotel ni Kirishima. Ngunit habang nakatanggap si Yoshino ng isang mensahe, nagpasya siyang asikasuhin na lang ito ng mag-isa. Tinanong ni Shoma kung depende na ba siya kay Kirishima, pero sinabihan siya ni Yoshino na hindi. Kung nalalagay ito sa alanganin at malapit ng mamatay, gusto niyang pagsabihan si Kirishima at parusahan siya sa pag-iwas sa kanilang date. Sa kabilang banda, si Now ay nakaupo sa bintana sa kwarto ng hotel ni Kirishima. Sinubukan siyang aliwin ni Kirishima, sinasabing tila malungkot siya at sinabi sa kanya na mas mahalaga siya kaysa sa abala niyang buhay. Kaya tinanong ni Now kung siya ba ay mas mahalaga kay Yoshino at binanggit kung paano sila nagkita sa unibersidad kahapon. Ngunit nagulat siya nang malaman na alam na ni Kirishima. Nagtaka siya at nagalit, ngunit ipinahayag ni Kirishima na inaasahan niyang magkikita ang dalawang babae. Nang siya ay naliligo noon, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang sariling telepono, alam niyang titingnan ito ni Now at makikita ang larawan ng Yoshino sa kanyang screensaver. Galit na galit si Now. Gusto niyang mamatay si Kirishima. Ngunit nangyayari na ang lahat ayon sa plano ni Kirishima. Ginawa nila ni Ozo ang maraming bagay sa mga babae upang kumita mula sa kanila, ngunit si Ozo ang gumawa ng mga explicit na video ng mga babae at pinaalis sila. Hindi gusto ni Kirishima ang ginagawa ni Ozo sa likod ng kanyang mga likod, ngunit alam niyang sinusubukan na siyang gamitin ni Ozo para mag-higanti at ibenta si Now. Isinuot ni Kirishima ang kanyang mga damit at sinabi kay Now na dalhin siya sa lugar kung saan siya gusto ni Ozo. Ayaw niyang maghintay ng gabi upang tapusin ang lahat ng ito. Nag-aalala si Now kay Yoshino, dahil ipinadala na niya kay Yoshino ang mensahe kung saan sila pupunta. Ngunit hindi siya nag-aalala, dahil mayroon siyang kopya ng telepono ni Yoshino at inutusan niyang pumunta sa ibang lugar. Ngunit hindi niya inaasahan na tatawagan siya ni Yoshino at naroroon mismo kung nasaan si Ozo. Kasama ni Ozo sa upuan ang dalawang lalaki na binugbog ni Kirishima noon. Nang ipinaliwanag ni Ozo sa kanila na inutusan niya si Now na dalhin sina Kirishima at Yoshino sa warehouse na nirentahan niya, nagalit ang dalawang lalaki.
Ang talagang ikinagalit nila ay ang kawalan ng tiwala ni Ozu sa kakayahan ng kanilang mga tauhan na harapin si Kirishima. Pero halata naman iyon, dahil ang lalaking nakaputing t-shirt ay na-hospital ng isang buwan matapos ang araw na iyon na binugbog siya ni Kirishima. Sa kasalukuyan, may mga tauhan si Ozu na nagbabantay sa hotel kung saan tumutuloy si Kirishima, at inutusan niya si Nao na dalhin si Kirishima sa warehouse bago mag-10 ng gabi. Biglang sinabi ng pulang buhok na tauhan sa tabi ni Ozu na kara-rating lang ni Azami sa Osaka. Hindi masyadong ikinatuwa ni Ozu ang balitang ito. Sa telepono, ikinwento ni Yoshino ang nangyari sa mga tauhan na inupahan ni Shiori Akaza. Mukhang may galit ang mga ito kay Shiori at Kirishima, na nagpapaliwanag kung bakit nagpunta ang mga ito sa Osaka mula Tokyo. Ipinaliwanag din niya na pagkatapos nilang magpalitan ng contact info ni Nao kahapon, binantayan niya ang mansion sa Kobe na nirentahan ni Ozu. Alam ni Kirishima kung nasaan ang lugar na iyon at nag-iwan ng mensahe kay Nao na aalis na sila. Pero nang marinig ni Kirishima na nakita ni Yoshino ang isang pulang buhok na lalaki na nakaperm, medyo kinabahan siya at sinabihan si Yoshino na umuwi. Habang malamang kilala siya ng mga lalaking dati nilang binugbog, malaki ang tsansa na hindi siya kilala ni Ozu dahil sinigurado ni Kirishima na hindi kumalat ang impormasyon tungkol sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Yoshino na gagawin niya ang gusto niya. Habang sakay ng kanyang bisikleta, huminto si Shouma upang tingnan ang mga mensahe ni Yoshino. Naiinis siya dahil hindi siya pinayagan ni Yoshino na sumama sa kanya. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Kirishima. Ipinaliwanag ni Kirishima na sinabi niya kay Yoshino na magtago sa kwarto 211 ng isang karaoke bar sa kanlurang distrito, at ipinadala rin niya kay Shouma ang detalye ng mapa. Inutusan niya si Shouma na sunduin si Yoshino habang inaasikaso niya ang iba pang bagay. Nagalit si Shouma at sinabing kung may mangyari kay Yoshino, mas malala pa sa kamatayan ang gagawin niya kay Kirishima. Kaya ngayon, parehong papunta ang dalawa. Sa mansion naman, sinalubong ni Ozu si Azami nang may matinding kaba. Walang gaanong ekspresyon si Azami, ngunit gumalaw lamang ang kanyang mga mata upang tingnan si Ozu. Sapat na ito upang matakot si Ozu. Pagkaalis ni Azami, masayang lumapit si Yoshino upang batiin si Ozu, at tinanong kung naaalala siya nito. Nagpakilala siya gamit ang alias na Mai Suzuki. At ipinaliwanag na huli silang nagkita sa isang social event sa Hoyo University noong nakaraang taon. Inamin ni Ozu na hindi niya maalala si Yoshino, ngunit nagpatuloy sila sa pakikipag-usap. Sinilip ni Ozu ang social media at nakahanap ng maliit na account na posibleng kanya. Sa una, inakala niyang maaaring si Kirishima ang nagpadala sa kanya doon, pero binasura niya ang ideyang iyon, alam niyang mas karaniwan kay Kirishima na pumunta ng direkta. Hindi masyadong gusto ni Ozu ang mukha niya, pero interesado siya sa katawan nito. Sa karaoke bar sa kanlurang distrito, nakaupo si Nao at inaalala ang mga nangyari. Dinala siya roon ni Kirishima dahil hindi ligtas ang lugar na pupuntahan nito. Sana raw ay nablock niya ang numero ni Nao sa telepono ni Yoshino, pero ngayon kailangan niyang gumawa ng dagdag na hakbang upang panatilihing ligtas si Yoshino. Biglang sumugod si Shouma, iritadong alam niyang niloko siya at wala si Yoshino kahit saan. Sinubukan ni Nao na iabot sa kanya ang clone phone na ibinigay sa kanya ni Kirishima para matapos na ang lahat. Pero ipinasya ni Shouma na isama siya. Sa labas ng kwarto, tinatanong ng mga tauhan na sumunod kay Nao kung nasaan si Kirishima. Nang marinig ni Shouma na balak nilang guluhin si Kirishima at Yoshino, agad niyang sinipa ang isa sa mga ito gamit ang tuhod. Hindi niya hahayaan na gamitin ng kahit sinong hampas lupa ang pangalan ni Yoshino sa pagbabanta. Isa pang lalaki ang sumugod gamit ang baton, ngunit madaling naiwasan ito ni Shouma bago niya ito pabagsakin. Sunod niyang sinuntok ang isa pang nagtangkang eye-headlock siya, at inulit ang pagpatomba sa nauna. Bigla namang lumitaw ang pulang buhok na lalaki mula kanina, agad na tinamba ang unang lalaki, at nang makita si Nao, tinawag niya itong cute at inimbitahan na maghapunan. Habang hinihila ni Shouma si Nao palayo, tinanong ng pulang buhok kung siya ba si Kirishima, na ikinainis ni Shouma. Sinabihan niya ito na tumigil at tinawag itong kulot. Nagkasagupaan na ang dalawa. Sinuntok ng pulang buhok si Shouma at pinabagsak ito, iritadong pinuna ang kanyang perpektong perm. Pero wala namang pakialam si Shouma. Samantala, si Yoshino ay nagpakasaya sa mga non-alcoholic drinks. Si Ozu naman ay tumabi, lasing na ng kaunti, nang makatanggap siya ng tawag mula sa mga tauhan kanina. Nalaman niyang nawala si Kirishima. Sinubukan ni Yoshino na sundan si Ozu at biglang tumawag si Kirishima. Nag-usap ang dalawa tungkol sa mga nangyari sa magkabilang panig, at galit na galit si Yoshino nang malaman niyang sangkot si Ozu at si Kirishima sa human trafficking sa Osaka at Kobe.
Lalo siyang nagalit at sinabing ginugulo nila ang teritoryo niya. Kaya't nagdesisyon si Kirishima na sabihin sa kanya ang hindi niya nasabi sa aquarium. Magde-debut shoujo siya sa ika-13 ng Nobyembre ngayong taon. Hindi niya kailanman sinabi kung inuman ang kanyang kaarawan. Wala siyang paborito o ayaw pagdating sa pagkain, pero gusto niya ang kumain kasama si Yoshino. Wala rin siyang mga libangan, pero kung mayroon si Yoshino, gusto niyang gawin ang mga iyon kasama siya. Tinanong niya si Yoshino kung papakasalan siya nito pagdating ng ika-18 niya, na lubos na ikinagulat ni Yoshino. Pero kumbinsido si Kirishima na nakatadhana silang dalawa. Sino nga naman ang tatanggap ng proposal ng kasal sa ganitong sitwasyon? Ngunit naniwala si Kirishima na posible ito para sa kanya dahil mas mahal niya si Yoshino kaysa kanino man sa mundo. At naniwala siyang walang ibang lalaki na bagay para kay Yoshino kundi siya. Sa huli, nagkasundo silang dalawa na magtaya, maging magkasintahan muna sila, dahil hindi pa sila maaaring magpakasal sa ngayon. Kung maayos niya ang lahat dito kay Ozu at sa mga tauhan nito bago maghating gabi. At matalo siya nito sa isang laro pagkatapos, papayag siyang maging kasintahan niya. Habang nakatayo sa gitna ng pulutong ng mga sibilyang naglalakad. Tungkol sa event ng fireworks display, nahanap ni Yoshino ang kanyang target. Upang makahabol, galit niyang pinunit ang kanyang palda para mas makatakbo, ngunit naiinis siya dahil mahal ang palda na iyon. Samantala, naghahanap naman ng mga maton sa lahat ng sulok para kay Kirishima. Ngunit nagawa niyang maunahan ang dalawa sa kanila, at isa sa mga ito ay kanyang sinailalim sa brutal na interogasyon. Nakita ni Yoshino si Ozu na hinahatak ng isa sa mga maton, dahil nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa paraan ng paghahanap nila kay Kirishima. Ipinaliwanag ni Ozu ang kanyang nakaraang pagkikita kay Azami Suwa, isang yakuza na nasa high school pa lamang ngunit misteryosong lumitaw isang araw at inasikaso ang iba pang yakuza na tumutugis kay Ozu. Ang kalabanggang ay nawala, hindi kumpirmadong patay ngunit tuluyang naglaho. Isang taon ang lumipas nang walang karagdagang alok mula kay Azami, at hindi rin siya humingi ng pera kay Ozu. Sinubukan ni Ozu na alamin kung sino si Azami, ngunit walang anumang impormasyon ang lumabas. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang lumitaw muli si Azami, humihingi ng pabor kay Ozu. Binangga ng maton si Ozu gamit ang kanyang noo, hindi iniintindi ang babala nito. Pagkatapos ay tinawag niya ang isang taong nagtatago at nakikinig sa kanilang usapan, si Yoshino. Samantala, nakuha ni Kirishima na papuntahin ang mga kasama ng maton gamit ang tawag sa telepono. Tawa lang siya ng tawa habang direktang ipinapadala ang kanyang lokasyon gamit ang GPS, sinasabing masyadong matrabaho ang paghahanap sa kanila isa-isa. Niloloko niya ang maton, sinasabing kahit pagkatapos ng mga pangyayari kay Shiori, maaari na niya silang wakasan anumang oras ngunit piniling hayaang magpatuloy ang kanilang negosyo sa Japan dahil sa kapritsyo. Ngayon, nagpasya siyang tapusin silang lahat ngayong gabi. Bumalik tayo kay Yoshino, na tinatawag pa rin ng maton, na inaakala siyang si Kirishima. Lumabas siya, at agad siyang binyantaan ng maton, sinasabing ipapasa siya sa mga kasama nito bago siya patayin sa harap ni Kirishima. Habang papalapit ang maton para umatake, biglang nawala ang mga ilaw dahil sa ginawa ni Kirishima sa likod ng mga eksena. Nagkaroon si Yoshino ng pagkakataong umatake, ngunit hindi iyon epektibo laban sa maton, na gumanti at sinuntok siya ng malakas sa mukha. Maghahanda na sana ang maton para sa huling suntok ngunit nabigla ito nang tawagin ni Yoshino si Kirishima, na wala naman talaga roon. Nagbigay ito ng oras para kay Yoshino upang makatakbo. Sa dilim, isa-isang pinabagsak ni Kirishima ang mga maton. Napakabilis niyang kumilos sa kadiliman, ngunit ngayon ay kaharap niya na si Azami. Habang naglalakad sa gitna ng mga tao, naiinis si Yoshino dahil natanggal ang isa niyang ngipin. Pero kailangan pa rin niyang tumakas mula sa natitirang maton na humahabol sa kanya. Sa kabutihang palad, nakahanap siya ng solusyon sa kanyang problema. Samantala, sinusubukan ni Kirishima na alamin kung bakit inorganisa ni Azami ang panghuhunting laban sa kanya. Ngunit sa halip na sagutin ang kanyang tanong, tinanong lang ni Azami kung nasaan si Yoshino. Dahil hindi siya makita, nagsimulang umalis si Azami. Gayunpaman, hindi papayag si Kirishima na hayaan na lang ito. Sinubukan niyang kumbinsihin si Azami na huwag habulin si Yoshino, sinasabing isa lang siyang ordinaryong babae. Pero hindi iyon gumana, kaya nagsimula na ang kanilang laban. Nagpalitan ng mga suntok si Kirishima at Azami, at napatumba ni Kirishima si Azami sa lupa. Gayunpaman, nagawa ni Azami na makawala. Sinimulan ni Kirishima na atakehin si Azami gamit ang kutsilyo. At nang matanggal ang maskara sa mukha ni Azami, kinagat niya si Kirishima at itinulak ito sa isang puno.
Nakilala na ngayon ni Kirishima si Azami, hindi niya agad napansin dahil sa maskara at dilim. Ngayon, tinatanong niya kung bakit naroon si Azami at paano ito nagkaroon ng bagong mukha. Habang itinutulak siya pabalik, nagawa ni Azami na hugatin ang kutsilyo mula sa kanyang katawan. Biglang bumalik ang mga ilaw, at si Kirishima ay nagkaroon ng kalamangan dahil gustong umalis ni Azami. Ipinahayag ni Azami na naiinip na siya. Tinutokso ni Kirishima si Azami, tinatanong kung bakit hindi niya tinapos ang laban. Sumagot si Azami na wala siyang oras na sayangin kay Kirishima. Samantala, nakatakas si Yoshino patungo sa paradahan, ngunit nang maabyutan siya ng maton, binangga niya ito gamit ang bisikleta. Sinubukan pa ng maton na bumangon, ngunit iyon na ang katapusan para sa kanya dahil in-electrocute siya ni Yoshino at tuluyang tinalo. Sa karaoke bar naman, nagpapatuloy ang laban ni Shouma at ng kanyang kalaban. Habang nagsasagupaan, gumawa si Shouma ng isang akrobatikong galaw at napabagsak ang lalaking may perm na buhok. Tumanggap ng mensahe si Perm Guy mula kay Azami at naiinis siya na ginawa nila ang lahat ng ito ngunit tinatawag na sila pauwi. Tinapos niya pansamantala ang laban nila ni Shouma ngunit binalaan ito na kung tawagin siyang kulot muli, siguradong patay siya. Dagdag pa niya, maraming komplikadong alitan sa loob ng Yakuza ngayon, kaya't iminungkahi niya kay Shouma na mag-quit upang hindi maipit sa gulo. Sa event naman, bumangon si Ozo na may tumutulong dugo sa mukha. Ngunit ngayon, kaharap na niya sina Yoshino at Kirishima. Sa isang bar, pilit na iginigiit ni Kirishima na tahiin ang palda ni Yoshino, kahit na tumututol ito. Talagang gusto niyang siguraduhin na walang makakakita ng kanyang underwear. Nagtataka si Yoshino kung paano siya nakakuha ng karayom, at ipinakita ni Kirishima ang bag mula sa convenience store na pinuntahan niya kanina. Bumili rin siya ng cold compress para maibsan ang pasa sa mukha nito. Gayunpaman, sawa na si Yoshino. Pero hindi pa si Kirishima. Hindi niya matanggap na may sumuntok sa maganda niyang mukha. Pinaalala ni Yoshino na kailangan na nitong makalimutan ang nangyari, lalo na't mukhang muntik na niyang mapatay ang Yakuza na binugbog niya. Ngunit hindi naroroon si Ozo para makipagkulitan. Ibinanggit ni Yoshino ang lokasyon ng apartment ni Ozo, kung saan nagaganap ang mga gawain ng trafficking. Nagtagal bago nila ito natunton, dahil kahit si Kirishima ay hindi alam ang eksaktong lugar. Matapos ang 3 oras na pagmamanman, nakita ni Yoshino ang isang kotse na may plaka mula sa Tokyo. Sinundan niya ito hanggang sa isang hotel kung saan nakipagkita si Ozo at ang mga punks na kasama ni Shiori Akaza noon. Hindi niya alam kung ano ang transaksyon ni Ozo sa kanila, pero ang pagpunta mula Tokyo hanggang dito ay may kinalaman kay Kirishima. Bagamat maikli at malinaw ang kwento ni Yoshino, hindi natuwa si Kirishima na nakumbinsi nitong kumain si Ozo kasama niya. Sa wakas, nagsalita si Ozo, itinanggi ang anumang kasalanan, at sinabing kilala niya si Nanao at Kirishima na nagkaroon ng relasyon noon. Sinabi pa niyang nag-aalala siya dahil parang nagiging malapit ulit ang dalawa. Nataranta si Kirishima sa harap ni Yoshino dahil dito. Patuloy na iginigiit ni Ozo ang kanyang inosensya nang dumating si Nanao at Shouma. Pinigilan ni Yoshino si Kirishima na sumugod upang makinig. Sinabi ni Kirishima na hanga siya kay Ozo dahil nagawa nitong maglakad sa linya ng ilegal na gawain nang hindi nag-iiwan ng ebidensya. Gusto sana niyang paaminin si Ozo sa kahit ano, pero walang makitang magagamit laban dito. Ngunit kung gaano kaingat si Ozo, kabaligtaran ng pamilya nito. Lumaki si Kirishima na alam na ang ama ni Ozo ay isang mataas na opisyal sa isang malaking kumpanya, at ang ina nito ay isang freelance announcer na magkakaroon ng posisyon bilang pangunahing newscaster sa isang balita sa darating na taglagas. Isa silang modelo ng pamilya. Gayunpaman, hindi na modelo nang ipakita ni Kirishima ang isang video ng ina ni Ozo na nakikipagtalik sa ibang lalaki. Nagsinungaling ito sa ama ni Ozo. Sinabing nasa trabaho siya, habang ang lalaki sa video ay malambing na bumulong na hindi siya makapaniwala na may anak na ito na nasa kolehiyo base sa kanyang katawan. Galit na itinapon ni Ozo ang telepono. Alam ni Kirishima na medyo masama ang ginawa niya, pero siya mismo ang nagplano nito. Sa tingin niya, wala sa posisyon si Ozo para magalit, lalo na't ginagamit nito ang mga babae para sa parehong layunin. Ang ginawa lang ni Kirishima ay ayusin ang ganitong klase ng sitwasyon para sa nanay ni Ozo. Karma na lang iyon. Ang gusto ni Kirishima ay itigil ni Ozo ang paggamit ng anumang skandalosong materyal laban kay Nao at huwag na itong kontaken ulit. Pagkatapos noon, sa kanya iisipin kung ano ang gagawin sa video ng nanay ni Ozo. Hindi pa tapos si Ozo. Ang sunod niyang galaw ay ang balak niyang ipagbigay alam sa pulis na may yakuza na nagbabanta sa kanya. Naniniwala siyang madali niyang sisirain ang buhay ni Kirishima at Yoshino.
Nagtinginan lang sina Yoshino at Kirishima na parang nagtataka. Sinabi ni Yoshino kay Ozo na sigurado siyang kaya rin niyang sirain ang buhay nito. Kahit hindi niya ito mapahuli dahil sa pagbibigay ng alak sa menor de edad, makakahanap siya ng paraan para mapinsala ang malinis nitong record. Nagulat si Ozo nang malaman niyang menor de edad si Yoshino dahil hindi ito mukhang ganoon. Lalo pa siyang nainis ng aksidenteng matawag niyang, matanda, si Yoshino, kaya ipinakita nito ang edad niya sa kanyang lisensya sa pagmamaneho. Dagdag pa ni Yoshino, maling-mali ang iniisip ni Ozo. Ang mga tao lang na nag-aalala sa kanilang reputasyon ay iyong may mahalagang bagay na maaaring mawala, tulad ni Ozo. Wala raw siyang kahit anong bagay na hindi niya kayang bitawan. At seryoso siya, galit si Ozo, pero umamin na rin ng pagkatalo. Habang nangyayari ito, Sinaw naman ay palihim na nagre-record mula sa likod, kaya siguradong susundin ni Ozo ang kasunduan. Nang matapos ang lahat, inalagaan ni Yoshino si Shouma na matagal na niyang hindi nakikitang bagbog. Nagkunwari itong cool, sinasabing wala lang iyon. Mas nagulat siya na sinundan ni Yoshino si Ozo gamit ang isang mini-truck. Napahiya si Yoshino at idinahilan na iyon lang ang nahanap niya, at gusto niyang magsimula kaagad nang walang nakakaalam. Naiinis si Shouma na hindi siya sinagot sa telepono, at humingi ng paumanhin si Yoshino. Akala niya kasi ay hindi siya isasama ni Kirishima sa gulo at kaya na nito ang sarili. Gayunpaman, nang biruin siya ni Yoshino tungkol sa pagkakabugbog nito ulit. Hinawakan ni Shouma ang mukha niya. Samantala, sinigurado ni Kirishima na ligtas si Nao. Naiinis si Nao sa estilo ni Kirishima at hindi makapaniwala na nakayanan ni Yoshino ang ganitong klaseng pakikitungo. Mas interesado si Kirishima kung may sinabi si Yoshino tungkol sa kanya kay Nao, tulad ng pagtawag sa kanya ng gwapo pero walang kwenta. Gayunpaman, sinabi ni Nao na tinawag lang ni Yoshino si Kirishima na isang kakilala, at tila hindi naman ito interesado sa kanya. Sa tingin ni Nao, mababa ang tsansa ni Kirishima na magustuhan siya ni Yoshino. Dagdag pa niya, parang tanga si Yoshino at may masamang ugali. Sinagot ito ni Kirishima, sinasabing matalino, maganda, maalalahanin, at magaling sa kama si Nao, pero hindi ibig sabihin nito na espesyal siya. Pwede siyang makipagtalik kahit kanino, kahit sa estranghero. Dahil dito, sinampal siya ni Nao, pero napagtanto niyang binait siya nito para gawin iyon. Pagpasok sa taxi, sinabi ni Nao na ayaw na niyang makita si Kirishima at huwag na siyang kontaken pa. Magdedesisyon si Kirishima na burahin na rin ito sa buhay niya. Dumating si Yoshino at nang makita siya ni Nao, napasimangot ito bago umalis ang sasakyan. Humingi ng paumanhin si Kirishima kay Yoshino para sa lahat ng nangyari, at inamin nitong humanga siya na nagawa nito nang maayos ang lahat. Hanga rin si Yoshino na nagawang sundan ni Kirishima ang lahat gamit ang mini-truck. Hindi niya alam na siya iyon hanggang ngayon pero napansin niyang may kakaiba dahil may tinted na bintana ang mini-truck. Sinundan niya si Kirishima sa buong oras, at noong unang gabi nila sa Osaka, napanood niyang lumabas ito ng hotel kasama si Nao. Nang maglaon, nakita niya si Nao sa kolehiyo. Wala pa rin siyang ideya kung ano ang nangyayari, pero ramdam niyang may binabalak si Kirishima kaya nilapitan niya si Nao. Paano niya nahanap ang lokasyon ni Ozo? Pinakiusapan niya si Shouma na makipag-ugnayan sa ilang real estate agents at sa huli, natagpuan nila ang apartment na nirentahan ni Ozo, anak ng isang bigating tao sa Embrace Productions. Nang siyasatin niya ito, nalaman niyang parehong nag-aral sina Ozo at Nao sa parehong paaralan at nagfa-follow sa isa't isa. Doon nagsimulang magtagpi-tagpi si Yoshino ng mga impormasyon. Binanggit ni Kirishima ang tracking device na regalo sa kanya ni Yoshino. Nagulat si Yoshino na natuklasan ito ni Kirishima, pero sinabi nitong naging pabaya siya dahil unang beses siyang nakatanggap ng regalo mula kay Yoshino. Ang tracker na iyon ay nagkakahalaga ng 30,000 yen at itinahi niya ito sa maliit na plush toy. Ngayon, napagtanto niya na talagang gusto siya ni Kirishima. Hinawakan niya ang ulo nito at sinabing maliit ito. May mga sandali si Kirishima na mahirap ipaliwanag. Nang hinawakan niya ang leeg nito, sinabi niyang minsan gusto niyang pahalagahan si Yoshino, pero minsan gusto rin niyang sirain ito. Sa pagitan ng dalawang opsyon, mas gusto ni Yoshino na pahalagahan siya ni Kirishima. Agad nitong iniba ang usapan, binabalewala ang sinabi niya kanina, at sinabing masaya siya dahil dati parang hindi interesado si Yoshino sa kanya. Nang malaman niyang sinusubaybayan siya nito, natuwa siya. Mas gusto niya na galit si Yoshino sa kanya kaysa wala itong nararamdaman, dahil mas may tsansa raw silang magkatuluyan. Pagkatapos, tinanong ni Kirishima kung ano ang kailangan niyang gawin para maging nobyo nito, dahil nanalo siya sa pastahan nila. Nanginginig si Yoshino dahil wala pa siyang naisip na sagot, kaya hinamon niya si Kirishima sa Jack and Poy.
Pumayag si Kirishima, at masayang tinanggap ito ni Yoshino dahil sanay siya rito. Ngunit natalo siya, kaya nagdiwang si Kirishima, sinasabing siya na ang nobyo ni Yoshino. Tumanggi si Yoshino at humiling ng best of 3, pero natalo pa rin siya. Samantala, sa ibang lugar, isang misteryosong lalaki ang natutuwa sa balitang nasa Osaka sila dahil handa na siyang harapin sila. Habang nagbabayad ng respeto ang lahat sa libingan ng ama ni Yoshino, naglagay si Renji ng lata ng sake dito. Hindi talaga gusto ng ama ni Yoshino ang sake, ayon kay Renji, na nagsabi pang malamang natatakot ang anak nito sa hangover. Nang marinig niyang nag-asawa ang kanyang ama noong siya ay 19 na taon, isang taon lang na mas matanda kaysa sa edad na siya ngayon, kinabahan siya nang makita si Kirishima sa likod. Habang naglalakad pagkatapos ng seremonya kasama si Tsubaki, ipinaabot ni Yoshino ang kanyang ginhawa na hindi napansin ng kanyang lolo kung gaano kapinsala ang mukha niya. Dahil naka-makeup siya, kailangan pa niyang dumaan sa dentista mamaya at ipa-attach ang naalis niyang ngipin. Biglang kinuha ni Kirishima ang kanyang bag at sinabi kay Yoshino na ikalulugod niyang buhatin ito para sa kanya. Pagkatapos, tinanong ni Tsubaki kung masaya ba ang dalawa dahil hindi nila ipinagsabi kay Renji ang nangyari sa parke, ngunit binanggit niya na baka galit pa rin si Shoma. Nagsimula silang magtalo ni Tsubaki at Shoma, kung saan tinuligsa ni Tsubaki ang mga pabibo at playboy na mga lalaki mula sa Osaka. Samantalang tinawag ni Shoma si Tsubaki na isang maluwag na babae at pinayuhan siyang bumalik sa Kyoto. Mula noong unang beses na dumaan si Tsubaki sa bahay ni Yoshino at nakilala si Shoma, palaging malamig ang palitan nilang dalawa ng mga pang-iinsulto. Habang binabasa ni Kirishima ang maluwag na pilikmata ni Yoshino, biglang hinayla siya ni Shoma, na ikinagulat ni Kirishima. Nang gabing iyon, nagsaya ang lahat sa handaan ng pamilya Same, kung saan itinuro ni Renji kung gaano kamukha ni Kirishima si Gako hanggang sa ito'y nakakakilabot. Pakiramdam niya parang may kaibigan siyang matagal nang namatay na gustong mangsedos sa kanyang apo. Nang tanungin tungkol sa nararamdaman ni Kirishima, matapang na inamin ni Kirishima ang pagmamahal niya kay Yoshino. Pagkatapos magtawanan, nagsimula nang magbalik tanaw si Renji sa isang pagkakataon nang inutang niya ang sasakyan ni Gako at binangga ito sa ilog. Ang tanging bagay na nakuha niyang buo ay ang isa sa mga side mirror na ipinatip niya sa isang bisikleta. Talagang pinagtawanan iyon ni Kirishima. Ngunit si Gako, ganito rin ang naging reaksyon ni Kirishima ngayon. Pagkatapos magtawa ng malakas, pinapulverize niya si Renji. Si Gako ay laging magaling sa pakikipaglaban at pagsusugal. Hindi nga siya matalo ni Renji sa laro ng bato, papel, guni-guni. Nang marinig iyon, nag-isip si Yoshino kung baka niloko siya ni Kirishima sa laban nila. Dumating si Taketo, at tumayo si Renji, sabay sabi sa lahat na may importante siyang asikasuhin. Nakatanggap din si Shoma ng abiso mula kay Taketo na may mga business siyang kailangang asikasuhin. Pagkaraan ng ilang oras, tinawag si Kirishima sa basement upang makipagkita kay Renji. Sa basement, kung saan nagsasanay si Renji mag-golf, tinanong ni Renji tungkol sa astig na setup na may air conditioning at soundproof na kwarto. Sinabi niyang huwag alalahanin ang dugo sa pader. Galing kay Shoma iyon, na bumaba kanina. Sinimulang pagsabihan ni Renji si Kirishima mula sa peklat sa paligid ng kanyang mata. Nagbigay ng mga paliwanag si Kirishima, tulad ni Shoma kanina, ngunit alam ni Renji na tatlo sila ng grupo na nandoon sa pista noong nakaraang araw. Pinagpapalo ni Renji si Kirishima at gusto niyang marinig ang buong kwento tungkol sa mga pangyayaring nagdulot ng pinsala sa kanilang tatlo. Alam ni Renji ang kaunti tungkol sa pagkakasangkot ni Ozu, ngunit hindi pa rin nagbigay si Kirishima ng malinaw na sagot. Nang marinig ni Renji mula mismo kay Kirishima na ang usaping ito ang nagdulot kay Yoshino ng kaunting pananakit, nagsimula siyang magpalo kay Kirishima ng brutal, hanggang sa magsimula itong samuka. Pagkatapos, sa kabila ng lahat ng nangyari, ipinagkaloob niya ang kanyang basbas kay Kirishima, dahil pinigilan nitong mamatay ang kanyang apo. Pumunta naman tayo kay Shoma, na nandoon sa isang parke malapit lang, naninigarilyo at nagpapahinga matapos siyang pagbuhusan ng galit. Dumaan si Kirishima ng may yabang, tinanong kung maaari siyang makahingi ng sigarilyo. Walang sinabi si Shoma, pinatay ang sigarilyo, at nagpaalam. Ngunit tinulungan siya ni Kirishima, tinapak ang balikat at tinangay ang lighter na may nakasulat na mensahe mula kay Yoshino na nagsasabing huwag magyosi. Pinagtawanan ni Kirishima ang katotohanang binigyan siya ni Yoshino ng lighter kahit pa gusto niyang tumigil sa paninigarilyo, isang bagay na sobrang Yoshino. Habang nilulustay ang isa sa mga sigarilyo ni Shoma, binanggit niya ang hindi kaaya-ayang lasa nito. Agad na hinawakan ni Shoma ang pulso ni Kirishima at kinuha ang lighter at mga sigarilyo pabalik. Pero habang aalis na siya,
Tinukso siya ni Kirishima, sinabing opisyal ng magkasintahan sila ni Yoshino ngayon. Hindi makapaniwala si Shoma, pero patuloy na pinilit ni Kirishima, sinabihan siya na ang pumalit sa dating trabaho. Palaging may taong inaalagaan si Renji na malapit kay Yoshino. Noon, si Taketo, tapos si Shoma. Ngayon na nasa Tokyo si Yoshino, trabaho na ni Kirishima iyon. Pinatamaan pa ni Kirishima ang paggamit ni Renji sa lahat ng miyembro ng Samigang. Hindi naniwala si Shoma sa mga sinabi ni Kirishima, sumagot siyang walang sino man sa pamilya ang ginagamit. Nagtatrabaho sila kay Renji dahil gusto nila ito. Kaya't patuloy si Kirishima sa pang-aasar, tinawag ang lahat ng gang members na pinaniwala ng mga walang kwentang paniniwala, tapat na parang mga alaga na aso. Pinatay ni Kirishima ang sigarilyo, sabay sabi kay Shoma, pumili siya sa akin, hindi sa iyo. Ibig sabihin, ako ang panalo. Iyon na ang huling patak na nagpalakas kay Shoma para suntukin siya. Sinabi ni Shoma kay Kirishima na mali siya at hindi kay Yoshino nagmula ang alinman sa kanila. Ngunit sumagot si Kirishima na iyon ay mga saloobin ng isang talunan. Habang nangyayari ito, nahanap ni Yoshino sila gamit ang GPS device na inilagay niya sa stuffed toy na ibinigay kay Kirishima. Nang makita niyang nandoon sila sa lokal na parke, may kutob siyang hindi maganda. At tama siya, dahil nagkakasakitan ang dalawang Yakuza boys, tinutulungan ng isa't isa. Nang matamba si Kirishima, bumangon siya at naghagis ng kutsilyo kay Shoma, sabay bunot ng sarili niyang kutsilyo, sabay sabing oras na para tapusin nila ito. Nakuha ni Shoma ang elemento ng sorpresa sa umpisa. Ngunit kalaunan ay nagkaharap sila ni Kirishima, parehong humihila ng mga patalim upang pigilan ang isa't isa. Biglang sumingit si Yoshino, tinangkang hampasin silang dalawa at pinaghilingan na huminto, nasa kasamaang palad, nagdulot ng pagkatalisod ng kanyang bukong-bukong. Sinubukan siyang tulungan ng dalawang lalaki, pero pumalag siya at tinanggihan sila. Pagkatapos, pinagawa niya silang hanapin ang kanilang mga batuans, at gamit ang kit ng pananahi na ibinalik sa kanya ni Tsubaki. Sinabi niyang maghubad sila ng kanilang mga kamiseta. Bilang parusa, gusto niyang magpalit sila ng kamiseta at tahiin ang mga batuans ng isa't isa. Madalas na niyang ginagawa ito dahil noong bata siya, laging nasasangkot si Shoma sa mga away. Kapag nasira ang mga uniforme nito, pinapadala siya ni Yoshino sa bahay ng kalaban para gawin ng parehong parusa, at ito ang dahilan kung bakit unti-unti siyang tumigil sa pakikipaglaban. Alam na ni Yoshino na si Kirishima ang nagudyok sa lahat ng ito. Kaya't pinapalo siya ni Shoma sa ulo. Ngayon, sinabi kay Kirishima na bawat pagkakataon na iniiwasan niyang sagutin ang mga tanong niya tungkol sa mga pangyayari, papaluan siya ni Shoma ng ganito. Ito ang hindi nagustuhan ni Kirishima kay Shoma. Hindi niya kayang saktan si Yoshino, kahit pa siya mismo ang mag-utos. Hindi rin niya maintindihan kung bakit sinabi ni Shoma na ang suot ni Yoshino kanina ay wala lang. Para kay Kirishima, hindi wala lang iyon. Akala niya, sobrang cute ng suot niya. Bilang karagdagan sa mga walang kwentang usapan, nalaman ni Yoshino na si Kirishima ang nag-udyok kay Shoma sa pamamagitan ng pagsasabi na magkasintahan na sila. Ngunit nais ni Yoshino na linawin ang lahat. Pumayag siyang maging kasintahan ni Kirishima upang tumigil ito sa pagkakaroon ng alitan kay Shoma, bilang isang paraan upang maging pantay-pantay ang lahat. Siya lang ang kasintahan ni Kirishima dahil iniisip niya ang kaligtasan ni Shoma. Pagkatapos, pinakiusapan niya si Tsubaki na ihatid si Kirishima pauwi, upang makapag-usap siya ng pribado kay Shoma. Habang magkatabi silang nakaupo, pinag-usapan nila kung gaano kabaliw ang buong sitwasyong ito. Nawawala na sa sarili si Yoshino, hindi sigurado kung paano haharapin ang pagiging magkasintahan, at nagtataka kung anong klaseng lalaki ang talagang para sa kanya. Tumugon si Shoma, isang lalaking kayang patayin ako. Ito ang nagpagulo sa isipan ni Yoshino kung gusto ba siya ni Shoma, pero tumawa lang ito at tinawanan ang sinabi niyang iyon. Tinawag pa niyang disgusting. Gayunpaman, ibinalik ni Shoma ang kanyang inayos na kamiseta at sinabi ni Yoshino na hindi naman siguro magiging masama ang buhay nila kung magsasama sila. Kung pareho silang makakahanap ng mga disente at mataas na sahod na trabaho at mag-ipon, marahil ay magiging okay sila pagtanda nila. Nagustuhan din ni Shoma ang ideya, at naisip niyang magiging masaya siyang magsama kay Yoshino. Dahil dito, ngumisi si Yoshino at nagbiro, kung ganyan, kailangan mo nang tumigil sa paninigarilyo. Bumalik sa pang-araw-araw na buhay sa Tokyo, si Yoshino, sa isang dahilan, ay hindi pinapansin si Kirishima sa halos lahat ng pagkakataon na sinusubukan niyang makipag-usap sa kanya. Nang banggitin ni Sota na umuwi si Yoshino kasama si Kirishima sa isang partikular na araw, ngumiti lang siya at sumagot na umuwi siya mag-isa, tuluyang hindi pinapansin ang pag-iral ni Kirishima.
Inaakala ni Kirishima na may kinalaman ito sa laban nila ni Shoma sa Osaka. Tinawagan niya si Tsubaki ng gabing iyon upang makipag-usap tungkol sa hindi pagpansin ni Yoshino sa kanya. Dahil matagal na niyang tinutokso ang doorbell ng bahay ni Yoshino nang walang sagot. Ipinaalam ni Tsubaki sa kanya na talagang pinagalit niya si Yoshino. Minsan, kapag nagagalit si Yoshino, tulad ni Shoma, binabalewala din siya nito sa ganitong paraan. Payo ni Tsubaki na pinakamahusay na magmasid kay Yoshino sa loob ng susunod na 24 na oras. Kinabukasan ng umaga, sinubukan ni Kirishima na dalhan si Yoshino ng chikawabo para kainin. Pagkatapos, inalok niya siya ng mga madeleine na may lemon custard. Pagsapit ng gabi, gumawa siya ng cake, patuloy na nagmamakaawa na makita siya, sumisigaw habang umingiti na parang mamamatay siya sa hindi makausap si Yoshino. Sa huli, nalungkot siya, dahil hindi pa rin siya nakakakita ng kahit anong senyales mula kay Yoshino sa nakaraang 48 oras. Ang mga miyembro ng kanyang pamilya sa Yakuza ay nagulat sa dami ng mga panghimagas na ginawa niya. Nagsimula siyang magsaya, ngunit ngayon ay nag-aalala na siya na baka hindi siya pansinin ni Yoshino ng higit sa 1 buwan. Nawawala na siya sa kanyang katinoan, tinatanong si Aoi kung si Yoshino ba ay nagkasakit at tanging mga piling tao lang ang kaya niyang kilalanin. Sinubukang magbigay ng payo si Aoi. Muling tinangkang kontakin ni Kirishima si Yoshino. Habang nagsisimula ng umulan, patuloy siyang nauupo sa harap ng kanyang pinto, basang-basa sa ulan, hanggang sa binuksan ni Yoshino ang pinto at tinanong kung anong ginagawa niya. Ngunit nahulog siya sa kagandahan ni Yoshino. Nagring ang alarm sa kanyang cellphone. Tanda na 3 araw na palang lumipas, kaya't handa na siyang makipag-usap, ngunit tanging kung naiintindihan niya kung bakit siya galit. Siyempre, hindi pa rin niya ito nauunawaan. Ipinapahayag ni Yoshino na mula ngayon, hindi na siya pinapayagang makipag-ugnayan kay Shoma nang walang permiso niya. At kahit na si Shoma pa ang unang maghanap ng away, hindi siya pinapayagang lumaban. Agad siyang sumang-ayon, na ikinagulat ni Yoshino, na nagpapakita na talagang epektibo ang kanyang ginawang silent treatment. Ginamit niya ang ganitong paraan dahil tuwing gusto niyang makipag-usap ng seryoso kay Kirishima, madalas itong mag-alok ng walang laman na paghingi ng tawad. At kapag pinagsabihan siya, parang mas natuwa pa siya. Sinimulan niyang panasan ang ulo ni Kirishima ng towel, at sinabi na mula ngayon, ayaw niyang isama ang iba sa mga problema niya. Kung may isasama siya, mas gusto niyang siya na lang kaysa sa ibang tao. Tinanggap ni Kirishima ang kanyang hiling, at bigla siyang binuhat, humanga sa kagandahan ni Yoshino. Na naaalala sa Diyosa ng araw na lumabas mula sa kuweba ng ama no Owato. Ang hindi siya makita sa lahat ng oras na iyon ay nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kaganda. Parang gusto niyang titigan siya buong araw. Natutuwa rin siya na suot ni Yoshino ang isang dress na binili niya para sa kanya. Nagpatuloy ang magaan na pag-uusap nila, kung saan binanggit ni Yoshino na hindi niya madalas gamitin ang mga regalo ni Kirishima, para sakaling kailanganin niyang ibenta ang mga ito bilang posibleng pang-bail money niya. Ginawa niya ito para sa kanya at wala ng iba, dahil hindi niya kayang isipin na may ibang tao pang magkakasinggulo ng nangyayari sa kanya. Hindi niya ito ginawa para kay Shoma, dahil kahit papaano siya kumilos, ayos lang naman siya sa buhay. Sumang-ayon si Kirishima. Alam niyang marami ang humahanga kay Shoma, pati na ang mga nakatatanda, at tinitingala siya ng mga bata. Si Shoma ay masipag at kayang makisalamuha kapag kinakailangan. Inisip ni Kirishima na si Shoma ay isang modelong Yakuza. Kabaligtaran niya, inisip niyang hindi siya angkop dahil wala siyang tiwala sa sarili at sa iba. Wala siyang mga matagal na kaibigan, at hindi siya kaibigan ng mga ibang lalaki. Kaya't naisip niyang hindi siya magiging Yakuza. Nagulat si Yoshino nang marinig kung gaano kahusay mag-obserba si Kirishima kay Shoma. Iniwasan na ang pag-uusap kay Shoma, binanggit ni Kirishima kung gaano niya ikinatutuwa ang mga oras na magkasama sila ni Yoshino, kung paanong siya ay laging may kaunting kinang sa kanyang mga mata. Tinanong siya ni Yoshino kung ano ang mangyayari kung makatagpo siya ng isang tao na mas magugustuhan pa niya kaysa sa kanya. Sinabi ni Kirishima na hindi iyon mangyayari. Pinag-usapan nila ang pagkakaroon ng mga kaibigan, lalo na't hindi naman talaga nagkaroon ng matatag na mga kaibigan si Kirishima. Ibinahagi ni Yoshino na dati siyang may normal na buhay sa paaralan at tamang bilang ng mga kaibigan hanggang sa mag-middle school, nang magsimulang mambuli siya ng mga upperclassmen dahil sa kanyang taas at pamilya. Siguro iniisip nila na mayabang siya. Nang kalagitnaan ng unang taon, dumating si Shoma, at mula noon ay iwas na sa kanya ang mga tao. Bilang tugon, nagsimula si Kirishima na magkwento ng mga karanasan niya. May isang pagkakataon na seryoso siyang nagtatangka na makipagkaibigan, pero hindi ito nagtagumpay. Nais niyang lumaki kasama si Yoshino at maging magkaibigan sila mula pagkabata.
Bigla na lang sinabi ni Yoshino, boyfriend na kita ngayon, ha? Nagulat si Kirishima, ngunit tumawa at sumagot. Alam mo, tama ka. Siguro nga, hindi alam ni Yoshino kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng relasyon, kaya tinanong siya nito kung paano. Iminungkahi ni Kirishima na magsimula sila sa paghawak kamay, at ibinigay ni Yoshino ang kanyang kamay. Naramdaman ni Kirishima ang maliit at malamig na kamay ni Yoshino gamit ang malaki at magaspang niyang mga kamay. Medyo magaspang ito at may mga peklat, kaya't nag-alok si Yoshino ng lotion. Ngunit may kakaibang nangyari kay Kirishima nang ipahid niya ito sa kamay ni Yoshino. Bigla niyang dinilaan ang mga palad niya, at tumama si Yoshino ng headbutt bilang sagot. Humingi ng paumanhin si Kirishima, sabay sabing ang hand cream ay parang whipped cream. Sumigaw si Yoshino, at sinabing ayaw na niyang magkasama sila sa natitirang oras ng gabi. Kinabukasan, napanood ni Yoshino sa balita na isang dump truck ang bumangga sa opisina ng pamilya nilang Yakuza sa Osaka, na idineklara bilang aksidente. Medyo nag-aalala siya, lalo't hindi pa niya makontak si Shoma. Ngunit nang dumating si Kirishima para makipag-usap, saka lang sumagot si Shoma. Ipinaliwanag ni Shoma na ayos lang ang lahat, pero hindi niya inaasahan na itatapat ni Kirishima ang telepono at magsimulang magtanong tungkol sa nangyari. Habang nagsisindi siya ng sigarilyo, sinabi ni Shoma na narinig niyang may mga alitan sa ilang mga branch Yakuza. Ayon sa kanya, nahuli ang leader ng Kirigaya Gumi noong nakaraang buwan, at dahil sa pagkawala niya, naging magulo ang sitwasyon sa pagitan ng mga pamilya. Si Yoshino's lolo, si Renji, na pangatlo sa pinakamataas na posisyon, ay abala sa pagtatangka na ayusin ito. Si Renji ay may magandang relasyon sa isang miyembro mula sa ibang pamilya, ngunit hindi ito pareho sa kanilang sitwasyon. Habang ipinapaliwanag ito ni Shoma, narinig niyang tinawag siya ng isang lalaki, isang blonde na lalaki na nagplano na tapusin si Renji. Tumayo ang lalaki at kinuha ang kanyang sasakyan, at makikita ang dugo sa kanyang manggas mula sa isang nakaraang trabaho. Nagpatuloy ang kwento at lumipat sa isang lalaki na may perm na nakita si Azami na nakahandusay sa lupa. Hindi siya gaanong nag-alala na medyo sugatan si Azami, at inabot niya rito ang isang flyer para sa mga entrance exams ng mga estudyanteng nasa 3 taon. Sa susunod na eksena, makikita si Kirishima na bumibili ng mga panghimagas at bulaklak. Pagpasok niya sa bahay ni Yoshino, bigla niyang ibinagsak ang mga ito nang makita niyang nakahiga si Yoshino sa sahig. Nang makita niyang natutulog lang si Yoshino, inilapag niya ang kanyang jacket sa katawan nito at pagkatapos ay humiga siya sa tabi niya upang magmasid lamang sa kanya.